Ang kwentong ito ay nagsisimula habang ang isa sa mga lider ng isang kriminal na organisasyon ay nakatingin sa dulo ng isang baril. Ang pangalan niya ay Nag-Oshima at hindi siya natatakot. Siya pa nga ang nagbigay ng baril sa lalaki at ipinapaliwanag niya na may baril din siya. Ang pagkakaiba nga lang ni Nag-Oshima at nung lalaki ay hindi siya basta-basta bumubunot ng baril. Ipinapaalala niya sa lalaking nagngangalang Hiroshi na magpabilasan sila ng bunot at sinasabi sa kanya na barilin na siya. Labis na takot si Hiroshi dahil sinusubukan niyang protektahan ng isang tao at nanginginig siya ng husto. Nagsawa na si Nag-Oshima sa paghihintay kaya malakas niyang iniutos kay Hiroshi na barilin siya, at ginawa nga niya. Ngunit bago pa man tuluyang mahayla ni Hiroshi ang gatilyo, natuklasan niyang may bala na palang pumasok sa utak niya. Natigilan si Hiroshi dahil ibig sabihin nito ay nakuha at naitutok ni Nag-Oshima ang kanyang baril at nakabaril pa nga ng mas mabilis kaysa sa paghila niya ng gatilyo ng kanyang baril. Pinaalala ni Nag-Oshima sa lalaki na bahagi siya ng gakuta at ang pagiging mabilis sa pagbunot ng baril ay kasanayan niya sa gakuta. Si Hiroshi ang huli sa mga bodyguards kaya ang natitira na lang ay isang babae at isang bata. Sa ibang lugar, napadaan ang ating bida na si Shin sa isang maingay at nakakainis na negosyante. Nakita ni Shin na nahuhulog ang telepono sa bulsa ng lalaki kaya naisipan niyang kumilos. Sa sandaling yun, nagulat ang lahat sa malakas na ingay na parang pumutok na gulong at nakita natin na nahuli ni Shin ang telepono bago pa ito bumagsak sa lupa. Magalang na sinabi ni Shin sa lalaki na may nahulog siya at nagpasalamat ang lalaki sa pagsagip niya ng kanyang personal na telepono. Mas interesado si Shin sa case ng telepono ng lalaki dahil ito ay limited edition na Flash Princess anime. Hindi lang ito basta regular na case, ito pa yung napakabihirang Heath model. Namangha ang lalaki na may nakakaalam ng maraming impormasyon tungkol sa anime na ito at naging malinaw sa kanya na si Shin ay isang prinsesa otaku katulad niya. Kinumpirma ni Shin na napanood na niya ang lahat ng 17 season ng anime at lahat ay napatingin sa mga kakaiba habang nagkakagusto sila sa anime girl na si Heath. Hindi lamang lahat ay gusto ang mga cute na karakter, kundi ang dalawang ito ay tagahanga ng bad girl. Sa anime ay may mga halimaw na isinilang mula sa kalungkutan na naninila sa mga tao at si Heath ang kanilang tagapagtanggol. Gusto ng mga bida na wakasan ang mga halimaw na ito, ngunit matapang na humaharang si Heath sa kanilang daan. Ang mga lalaking ito ay bihasa sa kaalaman ng anime at binibigkas pa nila ang kanilang mga paboritong linya. Bilib ang lalaki kay Shin kasi ang bata pa niya pero ang galing-galing na niya sa dekalidad na anime. Bigla siyang nagulat nang may kakaibang ginawa si Shin sa mukha niya. Humingi ng paumanhin si Shin at ipinaliwanag na hindi niya kayang ngumiti o tumawa. Natakot siya na baka akalaing hindi siya nag-e-enjoy dahil seryoso ang mukha niya, gayong gustong-gusto niya ang usapan nila tungkol sa prinsesa, kaya sinubukan niyang ibahin ang anyo ng mukha niya para magmukhang nakangiti. Sa kasamaang palad, sobrang tigas ng mga muscles ng mukha niya dahil seryoso siya palagi kaya naman. Hindi gumana. Tumawa ang negosyante dahil nagustuhan niya si Shin at binigyan niya ito ng kanyang business card. Ang karakter ng kanyang pangalan ay Gokudo pero nagpakilala siya at ipinaliwanag na binibigkas itong Kiwami. Ganun din, ang karakter ni Shin ay ninja pero sinabi niyang binabasa itong Shinoa. Bago pa sila makapagpatuloy mag-usap, nakatanggap si Kiwami ng tawag sa trabaho kaya naghiwalay sila. Umaasa si Kiwami na makausap niya ulit si Shin tungkol sa prinsesa balang araw at naisip ni Shin na medyo interesante rin ang lalaki. Biglang bumaba si Justa at isang uwak malapit sa mukha ni Shin at sinabi ang code 334. Dinukot ang gobernador at sinabihan si Shin na asikasuhin ito sa lalong madaling panahon. Pagbalik sa bodega, nakita natin na si Nag-Oshima ang dumukot sa gobernador. Ipinaalala niya kay Nag-Oshima na may malubhang kahihinatnan ang pakikialam sa isang politiko at nagbabala na malapit nang dumating ang mga pulis. Natuwa si Nag-Oshima at ang kanyang mga tauhan sa kanyang mga banta pero nagpaputok si Nag-Oshima sa paligid niya na nagdulot ng takot sa kanya at ipinaalala kung sino ang may kapangyarihan. Ipinaliwanag niya na tila hindi niya lubos na nauunawaan ang sitwasyon. Sila ang mga Gokudo at hindi sila natatakot sa mga politiko o pulis. Sa katunayan, baliktad pa nga. Ang mga tinatawag na awtoridad ay nanginginig sa harap ng mga Gokudo at sumusunod sa kanilang kagustuhan. Ibinunyag niya na ang gobernador ay pain lamang at ang kanyang layunin ay para akitin ang isang partikular na grupo.
Natakot ang gobernador nang mapagtanto niya kung sino ang sinusubukan nilang akitin pero huli na ang lahat. Isang malakas na kalabog ng nabasag na salamin ang umagaw ng atensyon ng lahat sa isang bintana at nakita nila ang isang kakaibang butas ng bala. Bigla na lang natakpan ng pireng ang mga mata ng gobernador at ng kanyang anak na babae at wala rin silang marinig dahil may naglagay ng headphone sa kanilang mga tainga. Malakas na anime music ang tumutugtog sa headphone sa kung anong dahilan at litong-lito ang mga Gokudo. Sakto namang tinawag siya ng kanang kamay ni Nag-Oshima na si Heikichi pero nagulat ang lahat sa nangyari sa kanya. Sabi ni Heikichi na hindi maganda ang pakiramdam niya at nakita naming nahiwalay na ang ulo niya sa katawan. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang pagkabigo at nakita naming gawa ito ni Shin. Nagkagulo ng husto sa loob ng kwarto dahil hindi maintindihan ng mga Gokudo kung paano na mawala ng basta-basta at napagtanto ni Nag-Oshima na ang grupong target nila ay sa wakas narito na. Hindi inaalintana ng Gokudo ang mga politiko at pulis dahil ang nemesis lamang nila ang iniisip nila. Ang nemesis na ito ay nagpapakalat ng takot sa mga Gokudo at tama lamang dahil isang di nakikitang puwersa ang kumikitil ng isa-isa sa kanila sa isang walang awang pagpapakita ng napakabilis na kamatayan. Matagal nang hinihintay ni Nag-Oshima ang sandaling ito dahil ang nemesis na ito ay isang buhay at humihinga na alamat sa mundo ng mga Gokudo. Binibigkas ni Nag-Oshima ang isang sinaunang propesya ng Gokudo tungkol sa mangyayari kung ang isang tao ay magkamali ng pag-uugali sa kailaliman ng lupa pero siya ay natigil. Lumingon siya at nakita ang isang kakaibang lalaki sa likuran niya at labis na nasindak si Nag-Oshima nang makita na wala nang isa man sa kanyang mga tauhan ang buhay. Ang kakaibang lalaking ito ay si Shin at tinapos niya ang pagbigkas ng propesya. Sinasabi nito na kung ang isang tao ay magkakamali sa kailaliman ng lupa, ang ninja ay darating. Si Nag-Oshima ay napabulala sa gulat nang sabihan siya ni Shin na magmadali at bumaril at ipinaliwanag na ang unang bumaril ang panalo. Sa halip, tinanong ni Nag-Oshima kung ano ang problema sa ninja at si Shin ay halatang naiirita. Gusto ng taong ito na mas magsalita kaysa bumaril. Labis na nadidismaya si Nag-Oshima habang ipinupunto niya na sa tuwing susubukan ng Gokudo na maghanap buhay, laging sumusulpot ang mga ninja at sinisira sila gamit ang kanilang labis na lakas. Gusto niyang malaman kung bakit kaya tumingin si Shin sa gobernador at sa kanyang anak. Simple lang ang sagot ni Shin, hinihila ng Gokudo ang mga bata sa kanilang masasamang krimen at ang kalupitang ito ang dahilan kung bakit hindi kailanman makatawa o makangiti si Shin. Sinisisi ni Nag-Oshima ang mga ninja sa pagsira ng lahat ngunit walang interes si Shin na kausapin pa siya. Inutusan niya si Nag-Oshima na bumaril kaya bumaril ito ngunit ang bilis ng bala ay napakabagal kumpara sa kay Shin. Agad na naiwasan ni Shin ang bala at pinugutan ng ulo si Nag-Oshima gamit ang kanyang kamay. Namamangha si Nag-Oshima sa ninja dahil hindi na kailangang galpihin pa ni Shin ang kanyang panga, sa halip dinaig pa niya ang bilis ng bala. Gayunpaman, nagpapakita ng kumpiyansa si Nag-Oshima na mananaig ang Gokudo dahil may isang taong mamumuno sa kanila. Hindi siya ang taong yun dahil tuluyan ang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Ang atake ni Shin ay tinatawag na talam ng kadiliman at ipinapahayag niya na nalipol na ang kanyang target. Sa umaga, may ilang pulis na nag-iimbestiga sa pinangyarihan ng krimen. Ligtas ang gobernador at ang kanyang anak, at lahat ng tauhan ni Nag-Oshima ay napatay. Tinawag ito ni Superintendent Maru Nakoden, na ang ibig sabihin ay may kinalaman ang mga ninja. Mas mabilis matunto ng mga ninja ang mga krimen sa ilalim ng lupa kaysa sa pulisya, at nililipol nila ang mga masasamang tao. Ang tanging iniiwan nila ay ang mga bangkay ng mga kriminal at ang mga biktimang nailigtas at nasa mabuting kalagayan. Walang pinaglilingkuran ang mga makabagong ninja at hindi sila hawak ng pera, kapangyarihan, o mga batas ng bansa. Pinapatay nila ang kasamaan ayon sa sarili nilang patakaran, kaya para silang mga anti-hero. Hindi maiwasan ng isa sa mga investigador na humanga sa kanila at si Maru ay nagtataka kung ano kaya ang hitsura nila. Sa ibang lugar, may nakakita kay Shin na mga dating kaklase niya at nag-iisip sila kung dapat ba nila itong imbitahan sa isang party. Tumanggi ang isa sa mga lalaki dahil hindi raw ngumingiti si Shin at sabi niya hindi raw ganoong klaseng tao ang gusto mo sa isang party. Narinig sila ni Shin habang paalis at sinabi niya na hindi sa ayaw niyang ngumiti o tumawa, hindi niya lang talaga kaya.
Sinusubukan ni Shin alalahanin kung kailan nagsimula ang kawalan niya ng kakayahang ngumiti at kung paano sinabi sa kanya noon ng isang doktor na ito ay dahil sa trauma. Malabo lang ang mga alaala ni Shin tungkol sa kanyang pagkabata at isa na doon ay tungkol sa isang lalaking may tato na marahas na nanakit sa isang tao. Nakikita ni Shin ang ilang taong nakangiti sa paligid niya kaya sinasabi niya na basta't siya lang ang hindi makangiti, ayos na yun. Kalaunan, nilupig ni Shin si Marguer Kudo at isinusumpa niya sila dahil sa kanilang karumal-dumal na mga krimen. Pagkatapos noon, nakakita siya ng mga kaina-hinalang kupon at napansin na may kakaibang amoy ang mga ito. Nang gabing yun, pinuntahan ni Shin si Lolo Kai. Ginagamit ni Shin ang kanyang kasanayan para buksan ang isang bote ng soda at humanga si Kai nang makita na nahijitin na siya ng kanyang apprentice. Ang atake ni Shin ay may kasamang matamis na tunog ng pagbasag ng sound barrier at pinuri siya ni Kai. Sa pagkakaroon ng ganoong kahanga-hangang talam ng kadiliman, ipinakita ni Shin sa kanya ang mga kupon na nahanap niya at agad na naamoy ni Kai ang amoy ng droga. Papel na basa sa likidong droga na pinupunit na parang mga kupon na dinidilaan ng mga tao para magkaroon ng tama. May bagong droga na kumakalat sa Tokyo kamakailan kaya naniniwala si Kai na ito na siguro yun. Ipinapaliwanag ni Shin na kakaiba ang kinikilos ng Kokyudo nitong mga huli dahil hinihintay nilang magpakita siya. Parang gumawa sila ng gulo para lang magpakita ang ninja kaya sigurado si Shin na may binabalak sila. Sinubukang baguhin ni Kai ang mood sa pamamagitan ng biro pero nadismaya siya nang makita na siya pa rin ay hindi mapangiti si Shin. Sa sandaling yon, isang galit na customer ang nagreklamo tungkol sa umaapaw na abuhan kaya ipinakita ni Kai ang kanyang kahanga-hangang kakayahan sa pamamagitan ng pag-aasikaso nito sa isang iglap. Pinuprotektahan ng mga ninja ang mga tao ng bansang ito sa loob ng daan-daang taon at si Kai ay isa sa 8 imperial na ninja. Ano man ang binabalak ng Kokyudo, kung magdudulot sila ng gulo sa mundo ng mga kriminal, sinumpa ni Kai na lilipulin silang lahat. Kinabukasan, nagmamadaling nagpunta si Shin sa isang lugar. Nagsimula siyang mag-alala nang mapagtanto niyang huli na siya at nakita natin na pumunta siya sa prinsesa. Tindahan para bumili ng ilang limitadong edisyon na mga gamit na ngayon lang available. Kailangang magmadali si Shin papunta sa dulo ng pila kung saan nagulat siyang makita si Kiwami. Katatapos lang ipalabas ng pinakabagong episode ng Princess kaya marami silang pag-uusapan. Pakiramdam ni Kiwami para kay Shin ay parang matagal na silang magkaibigan dahil sa ganang loob nila sa isa't isa at iniisip ni Shin kung tadhana nga ba ang nagtagpo sa kanilang dalawa. Pagkatapos gumastos ng sobra sa mga paninda ng Princess, nagkasundo silang kumain ng pananghalian. Galit na galit si Kiwami nang ikwento niya ang isang dramatikong eksena ng pagtataksil sa Princess at pinipigilan niyang maiyak nang maalala niya kung paano nagtiyaga si Heath sa nakaraang episode. Kilala ng lahat si Kiwami sa restaurant dahil siya ay napakabait at palaging nagbibigay ng mga payo tungkol sa buhay. Nagtatawanan silang lahat pagkatapos magbiro si Kiwami kaya sumasali rin si Shin. Ayaw ni Shin na magmukhang bastos sa hindi pag-enjoy na tulad ng iba pero hindi pa rin kayang ipakita ng mukha niya ang saya. Gusto ni Shin na baguhin ito sa sarili niya kaya may mungkahi si Kiwami. Una, tinanong niya si Shin kung mayroon siyang mga kaibigan pero wala. Ipinaliwanag ni Kiwami na ang pinakamahusay na paraan para mabago ni Shin ang bahaging iyon sa sarili niya ay sa pamamagitan ng pagiging konektado. Kasama ang iba, sa kasamaang palad, pinaalala ni Shin sa kanya na ang kanyang mukha ay hindi kailanman nagpapakita ng anumang emosyon kaya halos imposible para sa kanya na magkaroon ng anumang kaibigan, kahit nasa paaralan. Naiintindihan na ngayon ni Kiwami at sinabi kay Shin na magiging kaibigan niya ito. Naguguluhan si Shin habang may lumalabas na hangin sa kanyang bibig at itinuro ni Kiwami na iyon ay isang tawa. Ito ang kanyang unang pagkakataon na gawin ito at hindi mapigilan ang saya ni Kiwami para sa kanyang bagong kaibigan. Pagkatapos, sana matapos nilang dalawa ang pag-recap ng buong season ng Princess pero kailangan ng magtrabaho ni Kiwami. Kalahati pa lang ang natapos nila sa 17 seasons pero okay lang dahil nagpalitan sila ng contact. Impormasyon at plano na ituloy sa ibang pagkakataon. Habang puno ng paninda ang kanilang mga kamay, nagpaalam ang dalawang lalaki at naghiwalay. Gusto ni Shin na agad makita ang kanyang lolo dahil gusto niyang sabihin dito na sa unang pagkakataon sa buong buhay niya ay nagkaroon siya ng kaibigan. Sa restaurant ng kanyang lolo, nakatanggap si Kai ng mensahe mula sa uwak at napagpasyahan niya na kailangan niyang magsara ng maaga ngayong araw.
Sa ibang lugar, nakipagkita si Kiwami sa kanyang driver na si Yazawa na nagpapaalala sa kanya na mayroon siyang napakalaking trabaho na parating. Sa loob ng kotse, nagbago ang ekspresyon ni Kiwami at itinuro ni Yazawa na lumalabas ang tunay niyang mukha. Hinubad ni Kiwami ang kanyang shirt at ipinakita ang mga tattoo na nakatakip sa kanyang itaas na katawan at ang mga marka ng Gokudo. Sinabi kay Kiwami na magulo ang pamilya. Nawawala ang kita nila dahil sa mga ninja at humihina ang Gokudo. Umaalis ang mga nakababatang miyembro nila at sumasali sa mga gang na hindi yakuza. Sabi ni Yazawa, mas magiging madali ang lahat kung papayag si Kiwami na maging leader ng Gokudo pero ayaw ni Kiwami dahil mas gusto niyang maging simpleng empleyado. Pagkatapos ng kanyang papel sa mundo ng krimen, pinagmulta siya sa pananatili bilang lihim na boss. Pero may plano si Kiwami kung paano haharapin ang mga ninja at nakikita natin na may kinalaman ito sa papel na may halong droga. Sa ibang lugar, dumating si Shin sa kainan ni Kai at nadatnan niyang maaga itong nagsara. Sa isa sa mga himpilan ng Gokudo, nagkakainitan ang dalawa sa kanilang mga grupo. Pumasok si Kiwami sa silid at nakikita natin na iba na ang kanyang kilos. Siya pala ang nagpatawag ng pulong at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Tekamote Shadow Boss. Sa labas, nakarating na si Kai para sa kanyang misyon. Iniisip niya ang isang magandang biro na ikukwento kay Shin at sigurado siyang papatawanin na siya nito. Ngiti niya. Sa loob ng Kiwami, ibinunyag niya sa lahat na mayroon siyang naisip na paraan para makaganti sila sa kanilang pinakamalaking kaaway. Isang paraan para tuluyan ng malabanan ng mga Gokudo ang mga ninja. Sa labas naman, inamin ni Kai na hindi niya alam kung ano ang binabalak ng mga Gokudo sa pagpupulong na ito pero hindi nabale. Kung may binabalak silang masama, lilipulin niya na lang sila. Nagbigay ng talumpati si Kiwami sa lahat ng mga pinakamataas na pinuno sa Gokudo tungkol sa isang malaking tagumpay na nakamit nila laban sa mga ninja noong ikalawang digmaang pandaigdig. Napakagaling ng kanyang talumpati kaya napaiyak si Yusawa dahil nagpapasalamat siya na siya ay kay Kiwami. Kakampi. Hindi lang si Yusawa ang naantig sa talumpating ito dahil nakikita niya na lahat ng mga pinuno ng Gokudo ay sumusunod sa kanya. Sila ang mga haligi ng Yakuza na namamahala sa buong Tokyo pero narito sila, halos maluhasa na kabibighaning talumpati ni Kiwami. Ipinahayag ni Kiwami na panahon na para mawala ang mga ninja at magsimula ang panahon ng Gokudo. Iginuhit niya ang isang malinaw na larawan kung paano umahan ang Gokudo mula sa mga anino ng itim na merkado at ipinahayag na ang kanilang matagal nang hinihintay na panahon ng kasaganaan ay dumating na. Noon, ang mga ninja ang bumabangon mula sa matinding pagkatalo, mas malakas pa kaysa dati. Hindi na nila kailangang umasa sa mga talam o baril dahil ang kanilang napakabilis na mga kamay ay mas nakamamatay pa kaysa anumang sandata. Nagresulta ito sa di mabilang na pagkamatay ng mga Gokudo dahil walang saysay ang paglaban. Marami sa kanilang buhay ang kinuha ng mga ninja kaya ang bahaging ito ng kanyang talumpati ay tumatagos sa puso ng mga boss ng Yakuza. Isa sa kanila ang nagkwento kung paano nabiktima ang kanyang ama ng masasamang ninja at ang isa naman ay umiiyak dahil sa buhay ng kanyang boss na kinuha ng ninja kahit na halos 10 tao lang ang kanyang pinahirapan. Ang talumpati ni Kiwami ay nagpaalab sa lahat ng kanilang pangamba tungkol sa pagkalipol ng Gokudo, kaya desperado silang magkaroon ng tagapagligtas. Ang pagdala sa kanila sa kawalan ng pag-asa ang siyang pakay ni Kiwami, kaya ipinahayag niya na mayroon siyang solusyon. Umiyak sa ginhawa ang lahat ng boss habang sinasabi ni Kiwami na mayroon siyang paraan upang tuluyang puksain ang mga ninja. Lahat sila ay nakatingin kay Kiwami bilang kanilang tagapagligtas at nagmamakaawang sabihin sa kanila ang kanyang plano. Nasisiyahan si Kiwami sa sandaling iyon, lasing sa kanyang sariling kapangyarihan, habang nakikita niya na ang lahat ng boss ng Gokudo ay naging sunod sa na niya. Nang nagpapakasaya sa kanyang sandali ng kaluwalhatian, naghahanda si Kiwami na ihayag ang kanyang plano sa lahat ngunit siya ay naantala ng isang nakakagimbal na tanawin. Si Kai ay gumawa lang ng kanyang nakakatakot na pagpasok sa pamamagitan ng pagkuha sa mga ulo ng ilang Gokudo at si Kiwami ay natigilan sa pagkabigla. Napagpasyahan ni Kai na ang mga lalaking ito ay mayroon ngang masamang balak na nangangahulugang kailangan niyang maghasik ng gulo sa kanila. Halata kay Kai na si Kiwami ang utak at batid na ni Kiwami na ang mapanganib na matandang ito ay isang ninja. Kinikilala ni Kiwami na ang mga ninja ay tunay na karapat-dapat sa kanilang reputasyon habang gumalaw si Kai. Mas mabilis pa sa kurap ng mata.
Wala ni Katie Ting na takot sa puso ni Kiwami habang isinusubo niya ang isang piraso ng papel na may droga. May nangyayari sa kanyang katawan habang ang mga ugat sa paligid ng kanyang mata ay nagliliwanag ng pula at ibinubunyag niya na hinihintay niya ang pagdating ng ninja. Sinasabi niya sa lahat sa silid na panuorin siyang mabuti dahil ipapakita niya mismo kung paano wawasakin ng Gokudo ang ninja. Nakilala ni Kai ang mga kupon pero napansin niyang hindi ito pareho dahil iba ang kulay nito. Tinatahak ni Kiwami ang pulang carpet ng mga bangkay at pinag-iisip ang mabuti ang kanyang kalaban. Ang matanda ay napakaliksi at mabilis siyang sumalakay mula sa malayo. Hanggat nakikita niya ang matanda, sigurado si Kiwami na mananalo siya ngunit alam niya na kapag nawala niya ito sa paningin kahit isang segundo lang, malamang na pagbabayaran niya ito ng kanyang buhay. Nakakaramdam ng hindi maganda si Kai tungkol kay Kiwami at nagpas siyang kailangan niya itong alisin agad. Sa gayon, maipapaalam niya sa pinuno at sa 8 imperial na ninja kung gaano nakadelikado ang mga Gokudo. Sa kaibuturan ng kanyang puso, iniisip ni Kiwami kung paano hindi pa siya maaaring mamatay. Kakakilala pa lamang niya sa isang bagong kaibigan na nagngangalang Shin at kailangan niya itong makita bukas upang pag-usapan ang tungkol sa ang kanilang paboritong anime. Gayon din, iniisip din ni Kai si Shin. Buong araw siyang nag-iisip ng isang nakakatawang biro at bukas balak niya itong sabihin sa pag-asang mapatawa na niya si Shin. Sa ibang lugar sa lungsod, nakatingin si Shin sa buwan at napapansin kung gaano ito katanga. Sa base naman, nagsisimula ang laban at sabay na sumugod ang dalawang lalaki. Samantala, iniisip ni Shin kung anong biro ang susunod na sasabihin ni Kai sa kanya dahil nagustuhan niya talaga ang huli. Iniisip din niya ang kanyang unang kaibigan at si Kiwami at kung anong susunod na episode ng Princess na mapag-uusapan nila. Ang 2 taong pinakamalapit sa kanya ay nasa isang laban sa pagitan ng buhay at kamatayan at bahagyang naiwasan ni Kiwami ang isa sa mga atake ni Kai. Isang sosyopat si Kiwami dahil nagpakawala siya ng isang ngisi at patuloy niyang iniiwasan ang walang humpay na mga atakeng galing kay Kai. Halimaw talaga si Kai dahil nawala sa paningin ni Kiwami ang isa sa mga kamay nito kahit saglit lang at muntik na siyang mapugutan ng ulo. Malaki pa rin ang pinsalang nagawa ni Kai pero naisara na ni Kiwami ang agwat at nasa paningin na niya si Kai. Sumagi sa isip ni Kai si Shin sa mismong sandaling iyon habang sumusugod sa kanya si Kiwami at nagpakawala ng nakamamatay na Palm Alia. Ang saksak ng punyal sa bungo ni Kai ay hindi sapat para masiguro ang tagumpay kaya tinapos ito ni Kiwami sa pamamagitan ng maraming pagbaril kay Kai. Ang mga braso ni Kai ay nanghina at nasabi ng boss ng Gokudo na hindi pa sila nakakita ng ganito kagaling. Tapos na ang laban kaya ipinahayag ni Kiwami na matagumpay niyang napatay ang isang ninja. Pumalakpak ang lahat sa silid at namangha na nakitang naghihilom ang malaking sugat ni Kiwami sa harap mismo ng kanilang mga mata. Parang hindi pa sapat ang kanyang tagumpay para makuha ang kanilang loob, ang kamanghamanghang paggaling na ito ay ginagawang paniwalain sila na kaya ni Kiwami na lumikha ng mga himala. Ipinagmamalaki ni Kiwami na hindi ito himala, kundi ang tinatawag niyang mga tiket papuntang impyerno. Ang mga kupon na may droga na ibinebenta nila sa mga ordinaryong tao ay tinatawag na mga kupon ng langit, ngunit ang ginamit niya ngayon ay mas pinahusay na bersyon na tinatawag niyang kupon ng impyerno. Isang dosis lamang nito ay nagpapalakas ng katawan sa hindi kapani-pani walang antas. Ito ang magbibigay sa mga Gokudo ng bilis at lakas na katapat ng mga ninja. Dahil pantay na ang kanilang pisikal na kakayahan sa mga ninja, sigurado si Kiwami na gamit ang mga dagger at baril. Ilalagay sila sa alanganin. Mawawala ang kalamangan ng ninja at makokontrol na ng Gokudo ang mundo. Muling pumapalakpak ang silid dahil kinikilala ng lahat si Kiwami bilang daan patungo sa tagumpay. Hindi mapigilan ni Yusawa ang kanyang pagmamalaki ngunit sinabi ni Kiwami na nagsisimula pa lang sila. Bigla na lang nakaramdam ng kakaiba si Kiwami habang tumitingin kay Kai pero binaliwala niya lang ito. Tama ang kutob niya dahil si Kai ay naghihingalo pa rin. Sinuumpa ni Kai ang sitwasyon dahil narinig niya ang lahat. Ang mga Gokudo ngayon ay may kapangyarihang maaaring tumapat sa mga ninja at ito ay naglalagay sa lahat sa malaking ramdam ni Kai na mapanganib si Kiwami pero hindi niya akalain kung gaano siya kalakas. Sinabi niya na nakasalalay na ngayon sa 8 Imperial Ninja na tapusin ang kanyang sinimulan. Matagal nang inaalagaan ni Kai ang kanyang apo at ipinahayag niya na si Shin ang huling pag-asa ng mga ninja.
Kailangan pa niya ng maraming gabay kaya nakikiusap si Kai sa 8 Imperial Ninja na alagaan siyang mabuti. Ipinapakita sa isang flashback na si Shin ay isang ulila at ang mga Gokudo ang kumupkup sa kanya. Buhay ng buong pamilya niya. Inutusan si Kai na palakihin si Shin at turuan itong maging ninja na balang araw ay makakapagtanggol sa bansa. Ang taong namamahala ay walang puso dahil inutusan niya si Kai na alisin si Shin kung magpapakita ito ng kawalan ng talento. Hindi ito pinansin ni Kai at agad na sinimulan ang pagsasanay ni Shin. Nagpasya siyang magsimula sa pangunahing anyo ng teknik ng kamay ng shinobi at ang una niyang sinabi kay Shin ay hilingin sa kanya na hawakan ang kanyang kamay. Muling sinabi ni Kai ang mga salitang yun ngayon ngunit napatunayan na ang mga ito ang kanyang huling mga salita. Nakita ni Shin sa loob ng silid habang ang katawan niya ay nagsisimulang magliwanag at labis na nagulat si Kiwami nang mapagtanto niya ang binabalak ni Kai. Wala ng oras para mag-react dahil pinasabog na ni Kai ang kanyang sarili, na nagdulot ng kanyang kamatayan at pagkawasak ng buong gusali. Agad na nakaramdam si Shin ng kakaiba, tila nanindig ang kanyang balahibo ngunit wala siyang ideya kung ano yun. Sa gitna ng laban, nagulat si Kiwami sa kung hanggang saan handang magparaya si Kai. Pinuri niya si Kai sa pagsasakripisyo ng kanyang sarili upang matiyak ang kamatayan ng lahat ng pinuno ng Gokudo ngunit hindi ito alintana ni Kiwami. Yung mga gurang na yun, siguradong piyesa lang sila ng chess para sa kanya pero mga pawn lang sila. Yung mga taong talagang mahalaga sa kanya, na tinatawag na 8 Gokudo ng pagkawasak, buhay pa rin. Nakaligtas sila sa pagsabog dahil sa mga Hell's Coupons, at handa na silang wasakin ang mga ninja at buong bansa. Handa si Kiwami na pangunahan sila kaya nirerepaso niya ang kanyang plano. Inaamoy ng mga ninja ang krimen at sumusugod doon kaya balak ni Kiwami na gamitin ito laban sa kanila. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maghasik ng kasamaan para maakit ang mga ninja. Tiyak nakakagate ng ninja ang pain at doon sisilakay ang Gokudo. Ang tungkol naman sa natalo niyang matandang ninja, pinapakuha ni Kiwami sa kanyang mga tauhan ang ilang piraso bilang patunay ng pag-atake ng ninja. Gusto ring magpadala ng mensahe si Kiwami at mayroon siyang masamang binabalak. Kinabukasan, nagtipon ng isang grupo ng mga tao sa paligid ng isang bagay sa lupa. Mukha itong nakakadiri at iniisip nila kung ito ay isang uri ng makabagong sining. Isa itong bal-araw na nakatusok sa isang bante ng giniling na karne at kumakalat na ito sa social media. Akala ng mga tao ay gawa ito ng isang hindi kilalang artista pero ang katotohanan ay mas malupit. Nasa malapit si Shin kaya pinuntahan niya ito pero labis siyang nasindak nang makita niya ang monokulo ng kanyang lolo. Agad siyang natauhan sa masakit na katotohanan habang nai-imagine niya ang mukha ng kanyang lolo at napipilitan siyang isipin kung paano napahiya ang isang taong napakabait. Mabilis na napalitan ng galit ang gulat at sa tindi ng kanyang puot ay nagliparan ang mga uwak. Sa bawat bugso ng galit na lumalabas sa kanyang boses, inutusan ni Shin ang isa sa mga nagdadaldalang uwak na ipaalam sa 8 imperial na ninja. Kinuha ng Gokudo ang buhay ng kanyang lolo Kai at gusto niyang maghiganti. Habang nakatayo si Shin doon, parang nagugunaw ang buong mundo niya, biglang sumulpot si Kiwami. Casual niyang binati ang kanyang kaibigan matapos silang magkasalubong at ipinaliwanag na nakilala niya agad si Shin. Kakaiba kasi ang buhok ni Shin at napakapangit ng kanyang tindig. Ipinagmamalaki ni Kiwami na may ginawa siyang kahanga-hanga sa trabaho kaya libre niya ang inuman ngayong gabi. Itinatago ni Shin ang kanyang nararamdaman para magmukhang normal at binibiro si Kiwami dahil mukha siyang katawa-tawa na may kurbata sa ulo. Habang nagbibiro si Kiwami na baka maging uso yun, napansin niya na nawala na ang mensaheng iniwan niya. Napagpasyahan niya na tiyak na kinuha na ito ng ninja kaya hindi niya na ito pinansin at nagpunta ang dalawang magkaibigan sa bar. Nakakatuwa, ang pagkakaibigan sa pagitan ng bida at ng kanyang kaaway ay isang tradisyon sa serye ng prinsesang anime na gustong-gusto ng mga lalaki. Alam nila ang tungkol sa lahat ng mga kaaway na kinaibigan ng pangunahing bida at mayroon pang ang isa kung saan hindi nila alam na lihim silang magkaaway habang nagiging matalik na magkaibigan. Ang sigalot na lumitaw nang malaman nila ito ay talagang nakakatuwang panoorin dahil talagang nakakakaba. Ginagawa ni Shin ang kanyang makakaya na magpanggap na normal ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay puno siya ng puot. Hindi niya maintindihan kung bakit kinailangang mawala ang buhay ng kanyang lolo at galit niyang iniisip kung sino sa mga bastos na Gokudo ang may kagagawa nito.
Samantala, iniisip ni Kiwami ang kanyang mga susunod na hakbang. Sana alam niya kung saan nagtatago ang mga ninja para makapag-umpisa sila ng atake, pero sa ngayon, kailangan nilang magtiyaga na akitin sila palabas. Patuloy na kumukulo ang galit sa loob ni Shin at nangangako siyang hahanapin kung sino ang responsable para makaganti. Ang Princess Anime ay napakatagal na nanasakop na nito ang lahat ng clips sa anime. Mayroon pang ang episode kung saan isang dating kaaway ang kumitil sa buhay ng master ng bida. Gayunpaman, ang boses ni Kiwami ay mabilis na nagiging ingay sa likuran dahil si Shin ay iniisip lamang ang kanyang lolo. Mahal na mahal ni Kai ang kape pero kinikilala niya na ang pagtataboy ng problema sa buhay gamit ang alak ay isa sa mga kasiyahan ng pagtanda. Handa na si Shin na subukan ito pero bata pa siya at pinipigilan siya ni Kiwami. May kaunting alak pa ring tumapon sa mukha ni Shin at sa isang tingin pa lang dito ay natamba na si Shin. Kinakabahan si Kiwami para kay Shin at iniisip kung kailangan niya ng doktor, at nagulat si Shin. Talagang nag-aalala si Kiwami sa kanya kaya napagpasyahan ni Shin na isa siyang napakabuting tao. At natutuwa siya na si Kiwami ang unang kaibigan niya. Matapos mapagtanto na mapagkakatiwalaan niya si Kiwami, humihingi ng paumanhin si Shin sa kanya para sa kanyang pag-uugali at isinisiwalat na nawalan lang siya ng taong napakalapit sa kanya. Ang taong ito ay parang magulang sa kanya at mahal na mahal siya ni Shin. Kaya niya sinusubukang takpan ang masakit na damdamin niya sa pamamagitan ng alak. Nagpahayag ng pagdamay si Kiwami at isinisiwalat na alam niya ang nararamdaman ni Shin. Ang mawala ng isang taong mahalaga ay napakasakit at kahit alak ay hindi kayang pawiin ang lungkot na iyon. Kaya sa ganitong pagkakataon, sinabi ni Kiwami na ang tanging lunas ay ang umiyak siya ng umiyak. Ilabas ang puso. Nakikiusap si Kiwami na ilabas ni Shin ang kanyang mga damdamin para hindi siya nito mapuno, at pinayagan niyang umiyak si Shin sa kanyang balikat hanggang sa matuyo ang kanyang luha. Walang nakapagsabi nito kay Shin dati at pagkatapos ng napakasamang trahedya, nagsimulang bumuhos ang luha ni Shin. Pagkatapos, humingi ng paumanhin si Shin sa pagiging abala. Ipinilit ni Kiwami na ipagtawag siya ng taxi pauwi ngunit tiniyak ni Shin na mas magaan na ang kanyang pakiramdam. Pinaalalahanan siya ni Kiwami na uminom ng maraming katas ng gulay para sa kanyang hangover at nagpaalam na ang dalawang magkaibigan. Iniisip ni Kiwami ang sakit na nararamdaman ni Shin ngayon at nagulat siya nang napagtanto na pati siya ay umiiyak. Ilang sandali pa, may mga lalaking naghandang nakawan ang lasing at himbing na si Shin. Gayunman, napigilan ang kanilang tangka nang gamitin ng ninja ang isang talam ng kadiliman upang magsimula ng malaking apoy sa likuran nila. Tumakbo ang mga masasamang loob para iligtas ang kanilang buhay at nakita natin na may dumating para kay Shin. Sa ibang lugar, nakita natin na tinipon ni Yasawa ang isang grupo ng mga batang ninja na ulila. Sila ay mga bata na ang buong pamilya ay nilipol ng mga ninja. Inampun sila ni Yasawa tulad ng pag-ampun sa kanya ng kanyang tagapagturo na si Tekamoto. Saka ipinakita ni Yasawa ang kanyang kahangahangang bilis nang halos hindi niya napigilan ng isang bala na tumama. Kiwami. Nadismaya si Kiwami na may dumating na namang matigas na baril para maghiganti para sa iba at tiniyak ni Yasawa na siya na ang bahala sa lalaking ito. Nagpaputok ang lalaki kay Yasawa na papalapit, pero si Yasawa ay isang nakakatakot na tangke ng tao. Tumagos ang mga bala sa katawan niya pero hindi man lang kumukurap si Yasawa. Isa itong kamanghamanghang pagpapakita ng lakas pero ipinaliwanag ni Yasawa na siya pa nga ang pinakamababang tao sa grupo ng mga Eikokuro ng paninira. Gayunpaman, napakatibay ng katawan niya at pinili niyang huwag na huwag huminto sa pagsulong. Napagtanto ng lalaki na malaking pagkakamali ang pagpunta niya rito pero huli na dahil inanunsyo ni Yasawa ang kanyang galing Gokudo. Tinawag itong marcha ng Yakuza liner at tumama ang suntok niya sa lalaki na parang bus. Naghiyawan ang mga ulila para sa kanya at buong pagmamalaking sinabi ni Yasawa na isang mangkok ng beef stew lang ang kailangan para gumaling ang mga maliliit na gallows niya mula sa pagkakabaril ng 15 beses. Sinabi ni Kiwami na magsaya siya dahil mamaya ay pagtatrabahuhin niya si Yasawa sa ilalim ng lupa. Sa ibang lugar, pinindot ng mabilis ng lalaking pumunta para kay Shin ang mga butones sa elevator. Para alisin ang mga asterisk at mga panipi para mabuksan ang isang nakatagong palapag. Doon, isang babae ang sumalubong sa dalawang miyembro ng Imperial Ninja pabalik sa pugad ng uwak.
Nagtataka ang babae kung kailangan bang samplean si Shin para magising ngunit pakiusap ni Madoka na ikuha na lang siya ng kumot. Ngayon lang nakita ni Madoka ang isa pang lalaki doon kaya sinabi ng lalaki na siya si Zanzo. Dahil dito, napagtanto ni Madoka na siya ang pinuno ng 8 Imperial Ninja at hiling lang niya na isuot sana ni Zanzo ang kanyang normal na mukha. Naipaalam na kay Zanzo ang nangyari. Wala na ang pangalawang Imperial Ninja at galit na galit siya dahil dito. Sinisumpa niya ang mga Gokudo dahil kinakalaban na nila ang mga ninja sa loob ng 70 taon. Sa kanyang galit, ipinapakita ni Zanzo ang kanyang kakayahang magbago ng anyo. Ipinapahayag niya na uungkatin muna nila kung sino ang may sala at kukunin ang buhay nito. At kailangan nilang alamin kung paano nila nagawang patayin ang isang ninja. Maaaring mayroon silang lihim at maaari itong magdulot ng malaking gulo sa buong bansa. Namamangha si Madoka sa kakayahan ni Zanzo sa tuwing nakikita niya ito at tinatawag itong pinakamahalaga sa lahat. Ibig sabihin nito ay kaya niyang maging kahit ano at may sigawa ang kahit ano. Siya ang pinakamatanda at pinakamalakas na ninja at mayroon siyang pinakatanging katangian. Ibinunyag ni Madoka na sa palagay niya ay alam na nila kung sino ang salarin. Ang monokulo ni Kai ay may hiyas na mayroong maliit na kamera na nakatago sa loob. Ipinagmamalaki ng mga ninja na nag-iiwan sila ng isang bagay para sa kanilang mga kasamahan kaya buong pagmamalaking sinabi ni Madoka na ang pagpanaw ni Kai ay hindi masasayang. Sigurado siya na nakuhaan ni Kai ng larawan ang mukha ng salarin ngunit sinabi ni Shaki na medyo sira na ang kamera. Sa kabutihang palad, naniniwala siya na mababawi niya ang datos at sisikapin niyang isakatuparan. Huling-hiling ni Kai. Sa sandaling yun, ibinunyag ni Zanzo na may paraan siya para malaman kung paano nagawang patayin ng isang Gokudo ang gumagawa na naman ng kalokohan ang mga Gokudo at balak niyang kumuha ng impormasyon dahil alam niya kung nasaan sila. Nasa distrito sila ng Shinjuku sa mga guho ng lihim na underground club ng puwersang US. Sa hindi malamang dahilan, may isang Gokudo doon na nagkulong, humahawak sa 100 mga mababang uri na gangster ng Tokyo. Sa pagtingin doon, ipinapakita sa atin na ito ay si Yusawa. Ipinaliwanag ni Zanzo na kagabi, lahat ng mga pinuno ng Gokudo sa Tokyo ay namatay sa isang malaking pagsabog at malamang na may kinalaman dito si Kai. Nagpasya si Madoka na silipin ang ginagawa ng mga Gokudo sa ilalim ng lupa na club ngunit gusto niyang mag-isa. Nag-aalala si Shaki sa kanya pero sinabi ni Madoka na ayaw niyang mapahamak ang iba. Hiniling niya sa kanya na bantayan si Shin dahil kailangan niyang pakalmeyan ang sarili sa pamamagitan ng pagkuha ng buhay ng ilang Gokudo. Alam ni Zanzo na wala nang makakapigil sa kanya dahil malapit din si Madoka kay Kai. Hindi nag-aalala si Zanzo dahil sigurado siyang kaya ni Madoka ang kanyang sarili. Dahil naranasan ni Elise ang ninja sa gitna ng 8 Imperials, ibinunyag ni Zanzo na wala pa raw nakakatalo sa kanya. Nagmamadali si Underground Yusawa sa kanyang mga tauhan dahil malapit na raw nilang makumpleto ang 100 ulo. Bigla namang nakaramdam si Yusawa ng kakaiba at pinagalitan niya ang mga ulila dahil mali ang tubig na dinala sa kanya. Sinubukan ng isa sa mga Gokudo na sabihing hindi naman yun malaking bagay pero sinabihan siyang alam ni Yusawa ang ginagawa niya. Pinabalik ni Yusawa ang mga ulila sa tindahan at nakita natin kung gaano karami ang mga Gokudo sa grupo niya. Pagkaalis ng mga ulila, sinabi ni Yusawa na oras na para ipakita sa ninja kung ano ang kaya nila. Gawa sa at sinasabi niya sa ninja na nagtatago na lumabas na. Si Madoka pala ito at pinupuri niya si Yusawa sa pagpapalayo sa mga bata para ilayo sila sa karahasan na maaaring mangyari. Napansin din ni Yusawa na naghintay din si Madoka pero tapos na si Madoka maghintay. Sa pagbuga ni Madoka ng apoy, sinasabi niya na nagiging pasaway na ang mga Gokudo sa underworld kaya kailangan niya silang lipulin. Walang dapat ikatakot ang mga Gokudo dahil mayroon na silang Hell's Coupon at sinasabi ni Yusawa sa lahat ng tauhan niya na kunin ito. Samantala, nakita natin na gising na si Shin at nagmamadali siya papunta sa taguan ng Gokudo. Gustong-gusto niyang makarating kay Madoka dahil may masamang kutob siya tungkol sa sitwasyon at ayaw niyang mangyari kay Madoka ang nangyari sa kanyang lolo. Sa ibang lugar, sabik na ang mga ulila na makuha ang tamang tubig para sa kanilang boss sa pagkakataong ito at nabangga nila ang isang misteryosong tao. Balik kay Madoka, muli niyang ipinangako na aalisin niya ang sinumang nagpapakita ng masamang pag-uugali sa underworld.
Kumuha si Yusawa at ang kanyang mga tauhan ng isang piraso ng Hell's Coupon at humiling si Yusawa kay Kiwami na bigyan ng kapangyarihan ang Gokudo. Sa ibang bahagi, tinatalakay ni Kiwami kung paano si Yusawa ang pinakakaraniwan sa mga Aikakudo ng pagkawasak at masasabi pa nga na siya ang pinakamahina. Ngunit kaya nga siya ang perpektong tao para sa unang misyon na ito. Kung kaya ng pinakamahinang miyembro na wakasan ang buhay ng isang ninja gamit ang Hell's Coupon, sisikat ang pag-asa sa kinabukasan ng Gokudo. Ito ay labanan sa pagitan ng mahina at malakas at isa lang ang iniisip ni Kiwami. Iyon ay kung lalamunin ba ng malakas ang mahina o kakagitan ba ng mahina ang malakas. Pagbalik kay Nodoka, formal siyang nagpakilala, dahil kaugalian daw na ibigay ang pangalan mo sa mga lilipulin mo. Ipinaliwanag ni Nodoka na narito siya para ipaghiganti ang kanyang amo at alamin ang sikreto ng Gokudo. Ipinahayag niya na susunugin niya silang lahat, ngunit pinigilan siya ni Yusawa para magpakilala rin. Ang layunin niya ay ipaghiganti ang lahat ng Gokudo na bumagsak at nangako siyang kukunin niya ang buhay ng ninja. Ginamit ni Nodoka ang kanyang talam ng kadiliman na tinatawag na ang kahangahangang pamumukadkad ng nagbabagang init at agad nitong tinupok ang lahat ng tauhan ni Yusawa. Sumisigaw ang mga lalaki sa matinding sakit at nasindak si Yusawa nang makita silang bumagsak pagkatapos lamang ng unang atake ni Nodoka. Pinaputukan ni Yusawa ang kanyang nakakatakot na kalaban ngunit hindi man lang gumalaw si Nodoka. Hindi man lang lumalapit sa kanya ang mga bala at natutunaw lamang sa napakalaking apoy ni Nodoka. Hindi maisip ni Yusawa ang ganitong uri ng kapangyarihan dahil napagtanto niyang masyadong matindi ang init na ibinubuga ni Nodoka para may makalapit sa kanya. Kalmadong umatake si Nodoka at nagpakawala ng atake ng apoy. Ang tila mahinang atake na ito ay aktwal na bumabalot sa buong katawan ni Yusawa sa apoy at nagtataka na lamang siya kung ano ang nangyayari. Ang isip niya ay nagugulo na ngunit ibinunyag ni Nodoka na ang kanyang apoy ay hindi lamang ang kanyang lakas. Agad na lumitaw si Nodoka sa harap ni Yusawa at ipinadala niya ang kanyang kamao diretso sa katawan ni Yusawa. Si Yusawa ay tinamaan ng nakakatakot na katotohanan na hindi na siya mabubuhay ng matagal kaya umaasa na lamang siya na nakaligtas ang mga ulila. Sa kasamaang palad, ang isang tingin sa labas ay nagpapakita na karamihan sa kanila ay nawalan ng ulo. Ng misteryosong tao, isa na lang sa kanila ang natitira ngunit nabangga niya si Shin. Alam ni Shin na ang lalaking ito ay isang Gokuro dahil sa pinanggalingan niya at ang lalaki ay natakot nang mapagtanto niya na si Shin ay isang ninja. Ang pangalan ng lalaking ito ay Ryota at nakikita pa niya na si Shin ay isang halimaw sa ibang antas kaysa sa kahit sino. Sa tingin ni Ryota sa mga mata ni Shin, napagtanto niya na malapit na siyang mawala ng buhay kaya nagulat siya nang basta na lamang siyang nilagpasan ni Shin. Alam ni Shin na hindi pa nakakapatay ang bata kaya sinabi niyang hindi niya may oras para harapin ang isang baguhan na tulad niya. Nakahinga ng maluwag si Ryota sa una pero may naalala siya. Sa paglingon niya, nakita niya kung paano unang nagtagpo si Ryota at Yusawa. Nilipol ng mga ninja ang buo niyang pamilya at namuhay siya sa laylayan ng lipunan bilang isang mababang antas na Gokuro. Wala siyang mapuntahan kaya naisip ni Ryota kung dapat na lang niyang kitilin ang sarili niyang buhay. Tinawag siyang tanga ni Yusawa sa pag-iisip pa lang ng ganoon at sinabihan siyang huwag pansinin ang iniisip ng lipunan tungkol sa kanya. Ipinahayag ni Yusawa na ang mga Gokuro ay laging humaharap at inutusan niya si Ryota na huwag magpabeya. Ang ulo niya muli. Ang alaala na ito ng kanyang tagapayo ay nagdudulot ng luha kay Ryota at ang kanyang bagong determinasyon ay nagiging sanhi upang kainin niya ang kupon ng impyerno. Pinipilit ni Ryota ang kanyang sarili upang pigilan si Shin at ipinahayag na kung tatakbuhan niya ang isang ninja, hindi na niya muling mahaharap ang kanyang tagapayo. Ipinapanata ni Ryota na haharap siya anuman ang mangyari, gaya ng itinuro sa kanya, at ang pagharap sa isang ninja ang ibig sabihin ng pagharap. Hindi niya hahayaang makalusot si Shin kahit na ikamete niya at nangangako siyang poprotektahan ang kanyang tagapayo. Nagulat si Ryota nang tawagin siya ni Shin na mabait at ipinahayag na nakapagdesisyon na siya. Malinaw kay Shin na matatag ang taong ito kaya wala nang ibang paraan kundi tapusin ang buhay niya. Bumalik ang takot ni Ryota nang ipaliwanag ni Shin na gusto rin niyang sumama sa isa sa mga kaibigan niya. Formal na nagpakilala si Shin at sinabing ibibigay niya kay Ryota ang kanyang sukdulang paggalang bago siya tuluyang mawala. Napagtanto na rin ni Ryota kung ano ang tungkol sa mga laban na ito kaya nawala ang lahat ng kanyang takot.
Nagpakilala rin siya sa ninja at sinabing ang pagkuha ng kanyang buhay ng ang paggalang ay isang karangalan. Ngunit hindi plano ni Ryota na mangyari yun at sinabi niya kay Shin na ibibigay nila ang lahat ng kanilang makakaya, walang pipigilan. Nagsimula ang laban at maging si Ryota ay nagulat nang mapasuntok niya ang mukha ni Shin. Pinuri ni Shin ang atake dahil nadama niya ang kaluluwa ni Ryota dito at gumanti siya ng atake. Hinarang ito ni Ryota at ipinaliwanag na ang buo niyang estilo ng pakikipaglaban ay mga suntok ng pusong bakal at mga depensa ng pusong bakal. Iyon ang kanyang Gokudo skill at tinatawag itong braso ng bakal ng matapang na lakas. Isa na namang suntok na parang bakal ang nagtulak kay Shin paatras at napansin ni Shin na madaling nahaharang ni Ryota ang mga atake niya. Habang naglalaban sila, iniisip ni Ryota kung gaano siya ipagmamalaki ni Izawa. Pantay na siyang nakikipaglaban sa malakas na ninja, pero sa huli, isang atake ni Shin ang nakapagdulot ng pinsala. Ibinunyag ni Shin na ito ay ang talam ng kadiliman na tinatawag na Aura Ultimate Penetration. Simple lang ang kanyang iniisip, kapag ang isang bagay ay kasing tibay ng bakal, wawasakin niya ito. Ginagamit muli ni Shin ang parehong atake, pero sa pagkakataong ito ay sunod-sunod na atake. Walang ibang magawa si Ryota kundi ang subukang ipagtanggol ang sarili ngunit ang walang humpay na mga atake ni Shin ay tumatama sa kanya ng diretso. Nahihirapan ng husto si Ryota dahil hindi na magtatagal ang kanyang matitigas na braso at walang senyales si Shin na babagal siya. Sa katunayan, tila lalo pang lumalakas si Shin habang tumatagal ang laban. Sa huli, naghahanda si Shin na magbigay ng isang nakamamatay na huling atake at si Izawa lang ang naiisip ni Ryota bago siya saktan ng matindi ng atake ni Shin. Tapos na ang laban kaya kinilala ni Shin si Ryota bilang isang matapang na kalaban na kanyang iginagalang. Samantala sa loob ng silid, bumagsak ang katawan ni Izawa habang kinukuha ni Nodoka ang buhay niya. Hindi mapigilan ni Nodoka ang umiyak habang sinasabi kay Lolo Kai na naipaghiganti na siya at ipinapangako pa rin niyang lilipulin ang mga Gokudo na talagang kumuha ng buhay niya. Ngunit habang paalis siya, nagulat si Nodoka nang marinig muli ang boses ni Izawa. Ibinunyag ni Izawa na ang nagkalat na dugo mula sa pagputol ng maraming ulo kanina ay nakatulong para patayin ang apoy mula sa huling atake ni Nodoka. Natigilan si Nodoka nang makitang buhay pa rin si Izawa kahit na may malaking butas sa katawan niya. Galit na sinabi ni Izawa sa ninja na huwag maliitin ang Gokudo dahil hindi siya susuko hanggat hindi niya naibabalik ang kanilang karangalan. Lalong nag-alala si Nodoka nang mapagtanto niyang buhay pa rin ang lahat ng Gokudo na sinunog niya. Isang nakakatakot na tanawin habang itinuturo ni Nodoka na hindi kayang tiisin ng normal na tao ang ganitong uri ng atake. Dapat ay imposible pero naalala niyang nakita silang kumain ng isang bagay bago magsimula ang laban. Wala nang ibang paliwanag habang ipinapaliwanag niya na ito ang sikreto sa kung paano ang napatay ng mga Gokudo ang isang ninja. Samantala, may napagtanto rin si Izawa at hinugot niya ang isang maliit na piraso ng balat mula sa kanyang katawan. Lumalabas na ang atake ni Nodoka ay nagpapakawala ng maliliit na piraso ng sobrang init na balat at iyon ang paraan kung paano niya nasunog si Izawa at ang kanyang mga tauhan. Napagpasyahan ni Izawa na ang katawan ng ninja ng apoy ay marahil natatanging inangkop upang mahawakan ng matinding init at lumulutang siya sa hangin gamit ang mga agos ng hangin mula sa init na iyon. Nalutas nito ang misteryo kung paano gumagana ang kanyang mga atake ngunit nagtataka pa rin si Izawa kung paano niya dapat para bugbugin siya. Isang maliit na patalim na lang ang natitira sa kanya para sumalakay. Regalo pa nga ito mula kay Kiwami at humanga si Izawa na nakayanan ng talam ang matinding init. Mabigat ang laban para sa kanya pero tiwala si Izawa na ang patalim na ito ang kailangan niya para talunin si Nodoka. Samantala, napagtanto ni Nodoka na alam na niya ang sikreto ng Gokudo at kailangan niyang pigilan si Izawa para hindi niya ito maibunyag sa iba agad. Muling pumailan lang si Nodoka sa himpapawid at pinaalalahanan ni Izawa ang sarili na sumulong lang ng sumulong tulad ng palagi. Ang motto niya ay huwag tumigil sa pagsulong ngunit natatakot siya kapag nagsimulang hamina ang kanyang katawan. Napagtanto ni Izawa na wala na siyang masyadong natitira ngunit hindi naman niya balak mag-iwan ng anuman pagkatapos ng laban na ito. Hinihiling niya kay Kiwami na bigyan siya ng lakas sa huling pagkakataon at gulat na gulat si Nodoka nang saksakin ni Izawa ang kanyang sarili. Hindi niya maintindihan kung ano ang ginagawa ng baliw na lalaking ito ngunit idineklara ni Izawa na ang pananakit sa kanyang sarili ay nagpaalab lamang sa kanya.
Hindi makapaniwala si Nodoka sa kanyang nakikita at maaari lamang niyang kilalanin na si Izawa ay isang uri ng nagngangalit na apoy ng determinasyon. Kumakalat ang determinasyon ni Izawa sa iba pang mga Gokudo habang pinupursige rin nila ang kanilang sarili at nagtutulungan silang maabot si Nodoka. Tinatawag nila ang ataking ito na tore ng pamilya at gulat na gulat si Nodoka dahil hindi nila siya pinapalampas. Kahit nasusunog ang kanilang mga katawan at punong-puno ng hiyaw ang hangin, kinakaya ng mga Gokudo ang sakit. Sumusulong sila katulad ng palaging sinasabi ni Izawa sa kanila at sumisigaw sila kay Izawa para tapusin na ang laban. Sumugod si Izawa gamit ang kanyang patalim habang nagpapasalamat sa kanyang mga tapat na mandirigma at ginagamit niya ang kanyang marcha ng Yakuza, pagsalakay na may linyang porma sayon. Umaakyat siya sa kanyang bundok ng mga sundalo at nagawang isaksak ni Izawa ang kanyang talam sa puso ni Nodoka. Gayunpaman, pinutol naman ni Nodoka ang ulo niya bilang ganti. Nagulat si Nodoka sa kung gaano kalayo ang handang puntahan ng mga Gokudo at ginamit ni Izawa ang kanyang huling sandali upang isipin kung gaano siya nagkaroon ng magandang buhay. Inalala niya ang lahat ng taong malalapit sa kanya at nagkaroon ng pangitain na nakilala ang maalamat na pinuno ng Gokudo na si Tekamoto. Palaging sumusunod si Izawa sa kanyang mga yapak at sinikap niyang parangalan ang Gokudo. Napakahirap tiisin ang lahat ng ito pero ipinagmamalaki ni Izawa kung paano siya nakapagpatuloy. Umaagos mula sa kanyang mga mata habang ito ang kanyang huling naiisip bago pumanaw. Samantala, si Nodoka ay labis na nasasaktan pero sinasabi niya sa sarili niya na hindi siya maaaring mamatay dito. Kailangan niyang sabihin sa iba ang tungkol sa sikreto ng Gokudo pero wala nang natitira sa kanyang katawan. Gustong-gusto niyang mabuhay pero hindi naman ganoon noon para sa kanya. Kinamumuhian ni Nodoka ang buhay niya dati at gusto na niyang matapos ito. Kinailangan niyang pagtiisan ang ilang paghihirap noong lumalaki siya katulad ng lahat sa kanyang pamilya na pisikal na sasaktan siya. Kahit noong ulila siya, tinangka ng direktor ng ampunan na kitilin ang kanyang buhay at ipagbili ang kanyang mga organo. Sa tuwing ang alinman sa mga problemang ito ay umabot sa sukdulan, nawawala si Nodoka sa sarili at para siyang nagliliyab na sumusunog sa lahat. Pagod na si Nodoka sa kanyang katawan at sa kanyang buhay. Handa na siyang wakasan ang lahat pero biglang sumulpot si Shin para pigilan siya. Sigurado si Shin na mahihiya si Nodoka na mawala ang buhay niya sa ganitong paraan at ipinaliwanag ni Nodoka kung gaano kasama ang lahat. Nagbabala siya na hindi niya kayang kontrolin ang apoy at masusunog ng buhay si Shin kung mananatili ito malapit sa kanya. Hindi man lang natakot si Shin at sinabing walang anuman ang apoy. Ang espesyal na pagsasanay ng kanyang lolong si Kai ay mas malala pa kaysa sa anumang apoy. Iniimbestigahan ni Shin ang tungkol sa pagbebenta ng Gokudo ng mga organong kinuha sa mga ulila pero sinunog na ang lugar. Nagpasya si Shin na isama na lang si Nodoka at ipinaliwanag niya na isa siyang ninja. Sinabi niya kay Nodoka na sanayin ang kanyang katawan dahil kung matututunan niyang kontrolin ito, ay makatulong sa mga tao dito. Ipinunto ni Shin na hindi nila kayang kontrolin kung saang pamilya o katawan sila ipinanganak pero may pagpipilian sila kung anong magiging buhay nila pagdating sa dulo. Tiniyak niya kay Nodoka na kung mabubuhay siya na tumutulong sa iba, mamamatay siyang nakangiti. Para naman sa mga ninja, nabubuhay sila para sa araw na makakatawid sila ng nakangiti. Labis na naantig si Nodoka sa mga sinabi niya at nagulat siyang malaman na 10 taong gulang pa lang si Shin noon. Desidido si Nodoka na sabihin kay Shin ang ginagawa ng mga Gokudo dahil hindi siya magiging kayang magkaroon ng ngiti sa kanyang mukha kung mawalan siya ng buhay ngayon. Ang hindi pagkawala ng kanilang buhay nang walang saysay ang ipinagmamalaki ng isang ninja kaya si Nodoka ay mas determinado kaysa kailanman na tapusin ang kanyang misyon. Kinukuha niya ang kupo ng impyerno mula sa bibig ni Yusawa at nakadarama ng ginhawa sa pagkaalam na isa siyang hakbang na malapit sa kanyang layunin. Sa kasamaang palad, malupit ang kapalaran dahil natapos ang kanyang buhay sa isang putok ng baril. Isang lalaking nagngangalang Yajima ang gumawa nito at kasama niya si Kiwami at isang babaeng nagngangalang Gamut. Hindi maiwasan ni Kiwami na humanga kung paano ang bawat ninja ay may kani-kanyang espesyal na kakayahan. Si Kai ay may mga bisig na kayang hamaba ng walang katapusan at si Nodoka ay may kakayahang magliyab, sinusunog ang lahat sa paligid niya. Isang nakakatakot na kapangyarihan talaga pero matapang siyang hinarap ni Yusawa.
Matagal nang kilala ni Kiwami si Yusawa at ugali na niyang isakripisyo ang kanyang buhay para pabagsakin ang isang ninja. Sa malaking tagumpay na ito, ipinahayag ni Kiwami na sa wakas, nakaganti ang mga mahina sa mga malalakas. Mukhang baliw si Gamit dahil sinasabi niya na walang saysay ang lahat dahil nawala pa rin ang buhay ni Yusawa sa huli pero pinagsabihan siya ni Kiwami at pinaalalahanan na maging mabait sa kanya. Mga kaibigan, nangako si Gamit na hindi siya gagalitin ngunit hindi talaga alam ni Kiwami kung ano ang mga emosyon. Mayroon siyang madilim na nakaraan at sinisisi niya ang kanyang buhay pamilya at isang aksidente kung bakit hindi siya makaramdam ng kahit ano. Naiintindihan ni Kiwami ang mga emosyon sa teorya at kaya niyang gumanap ng mga ito ngunit hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng mga ito. Dahil dito, hindi niya tunay na makakaugnay sa kahit sino sa mundong ito. Gayunpaman, dahil dito kaya mas naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng maging malungkot kaysa sa kahit sino. Humihingi siya ng paumanhin kay Yusawa dahil hindi niya kayang lumuha para sa kanya. Ipinahid niya ang dugo ni Yusawa sa kanyang mukha, parang mga luha ng dugo. Dumating si Shin sa sandaling yun, ngunit 3 figure lang ang nakikita niya sa gitna ng apoy. Nakita rin siya ni Kiwami, pero hindi niya makilala kung sino ito. Pwedeng isa sa mga trabahador sa gusali o kahit isang ninja. Walang dapat sayangin na oras dahil marami pa silang lilinisin at kailangan ng umalis. Bilang parusa sa hindi paggalang kay Yusawa, inutusan niya si Gamit na maiwan at alisin kung sino man ang taong yun. Sinabi niyang maghihintay siya sa kotse at binigyan lamang siya ng 3 minuto bago sila. Iwan siya. Sumigaw si Shin na huwag silang tumakbo palayo pero nagulat siya nang makita ang walang buhay na katawan ni Nodoka. Salamat na lang at mukhang buhay pa si Nodoka pero malubha ang kanyang mga sugat kaya't hindi na siya magtatagal. Sinubukang magsalita ni Nodoka pero halos wala siyang mabigkas. Sinabi ni Shin na huwag niyang pilitin ang sarili at ipinaliwanag na babasahin na lang niya ang kanyang mga labi. Ang tanging mga salitang lumabas ay upang babalaan si Shin tungkol sa isang atake. Biglang bumagsak si Gamit mula sa kisame pero galit na galit si Shin at kailangan niyang makabalik. Ang galit ni Shin ay nagmumula sa bawat isa niyang salita habang sinasabi niya na wawakasan niya ang buhay ng babae. Buhay ng paulit-ulit. Hindi man lang maintindihan ni Gamit kung saan ang gagaling ang galit na ito pero wala nang pakialam si Shin at patuloy lang sa pag-atake. Paulit-ulit na sinasabi ni Shin na kukunin niya ang buhay niya at takot si Gamit na makitang nagwawala siya ng ganito. Siraulo siya habang umiiyak sa kanyang mommy at muntik na niyang hatiin ang ulo ni Shin. Sabi ni Gamit na muntik na niyang ilabas ang utak ni Shin na parang noodles pero natutuwa siyang nakita niyang nasira niya ang mata nito ng husto. Ipinapaliwanag ni Gamit na isa siya sa ekokuro ng pagkawasak at mas malakas siya kaysa sa si Yusawa ay. Si Shin naman ay walang pakialam doon o sa katotohanang isa na lang ang kanyang matinong mata. Tinatawag siya ni Gamit na malakas magsalita pero napagtanto niya na higit pa roon nang mapansin niya na tinaga niya ang kanyang kamay. Iniisip ni Gamit kung maibalik pa niya ang kanyang kamay pero paulit-ulit itong pinaghahampas ni Shin hanggang sa mawala ito. Namamangha si Nodoka habang nakikita kung paano palaging nalalagpasan ni Shin ang anumang inaasahan niya rito. Muling nagpakilala si Shin pero puno ng galit sa pagkakataong ito at ipinapakita ni Gamit na seryoso na rin siya. Ipinapangako niyang gagawin niyang pagdusahin si Shin ng labis kaya gugustuhin na lang nitong mamatay at magmamakaawa na wakasan na ang kanyang paghihirap. Ang kanyang kakayahan na Gokuro ay tinatawag na salot at silang dalawa ay nanunumpa na wawakasan ang buhay ng isa't isa habang sumusugod sila. Pareho silang tumigil nang tumunog ang telepono ni Gamit. Sinagot niya ito at nagulat si Shin nang mapagtanto niyang ang kanyang ringtone ay isang theme song ng Flash Princess. Si Kiwami ang nasa kabilang linya at sinasabi kay Gamit na tapos na ang kanyang oras kaya mag-isa na siya ngayon. Nagmamakaawa siya na bigyan pa siya ng oras ngunit wala na siya. Handa na si Shin na ipagpatuloy ang kanilang matinding laban ngunit si Gamit ay naiinip na at umalis na lang. Alam na niya ang kanyang pangalan at mukha kaya ipinapangako niya na wawasakin niya balang araw ang pinakadakilang kaligayahan nito at tatapusin ito. Ipinapangako niya na dadalhin niya ito sa kalaliman ng pagdurusa at pahihirapan. Baliw nga si Gamit kaya nagpaalam din siya ng masaya bago umalis. Pero mali ang nakuha niyang pangalan dahil tinawag niya itong Take No to Kanoko at hindi man lang siya nakinig nang sinubukan siyang itama ni Shin. Nagmadaling bumalik si Shin kay Nodoka ngunit masamang balita lang ang dala niya.
Gusto niyang sabihin na ayos lang ang lahat, pero ang totoo, hindi siya mabubuhay. Hindi na ito nakakagulat kay Madoka dahil handa na niya ang kanyang huling mga salita. Ibinunyag niya na sadyang nagpapakasama ang Gokudo para ilabas ang mga ninja at lipulin sila. Ang pinakamahalaga, ang sikreto kung bakit nila nagagawa ito ay isang maliit na piraso ng papel. Nagpapasalamat si Shin sa pag-aalay ni Madoka ng kanyang sarili upang makuha ang impormasyong ito at gusto niyang marinig ang anumang nais pang sabihin ni Madoka. Ginagamit ni Madoka ang kanyang huling sandali para sabihin kay Shin na malaki ang utang na loob niya rito. Laging nariyan si Shin para gabayan siya, parang isang nakatatandang kapatid. May magagandang alaala si Madoka kung paano siya sinasanay ni Shin ng palihim minsan dahil ayaw ni Lolo Kai na matutunan niya ang ilang mapanganib na teknik. At saka, noong unang misyon ni Madoka, si Shin ang sumuporta sa kanya sa buong panahon. Nagpasalamat si Madoka kay Shin dahil inanyayahan siya nitong maging isang ninja. Matagal nang gustong wakasan ni Madoka ang kanyang buhay pero binigyan siya ni Shin ng paraan para mabuhay kaya ang kanyang. Maaaring magwakas ang buhay niya na may ngiti sa kanyang mukha. Lahat ng iyon ay dahil kay Shin at sigurado si Madoka na balang araw, makakangiti rin siya. Sobrang bait ni Shin at tiwala si Madoka na kamangha-mangha ang kanyang ngiti sa araw na iyon. Nakaramdam ng kapayapaan si Madoka matapos sabihin ang lahat ng iyon kay Shin at ngumiti siya bago tuluyang magwakas ang kanyang buhay. Nagsisimulang gumuho ang gusali sa kanilang paligid ngunit halos hindi makagalaw si Shin dahil sa matinding galit. Samantala, iniisip ni Kiwami si Yusawa at inihayag na mayroon siyang naihandang munting handog. Para sa kanya, alam na alam ni Amo ang binabalak niya kaya tumakbo siya para iligtas ang sarili. Nagpaalam na si Kiwami kay Yusawa at pinasabog ang buong gusali. Napakalaki ng pagsabog kaya nagdulot ito ng pinsala sa buong lugar pero nakita natin na nakatakas si Shin kasama ang walang buhay na katawan ni Madoka. Ibinunyag ng isang ulat ng balita na ang pagsabog ay nagdulot ng malaking pinsala at lubos na winasak ang malaking bahagi ng lungsod. Pagkatapos, nakita natin na ang ibang ninja ay nagulat ng ibunyag ni Shin na pumanaw na si Madoka. Galit na galit si Zanzo at sinisisi ang kanyang sarili sa pagpapabeya kay Madoka kaya inutusan niya si Shin para suntukin siya sa mukha. Ginawa nga ni Shin at nagsimulang lumabas ang galit ni Zanzo. Ang galit niya ay nakatuon ngayon sa Gokuro dahil sigurado siya na patuloy nilang targetin ang mga ninja. Nagbagong anyo si Zanzo sa kanyang anyong amo at ipinahayag niya na taglay niya ang pinakamalakas na kapangyarihan ng ninja. Kaya niyang magpalit anyo at halos lahat ay kaya niya, kaya responsibilidad niyang tiyakin na hindi na mangyayari sa iba ang nangyari kay Madoka. Nang nag-iisa si Shin, puno ang isip niya ng mga iniisip tungkol sa kung kailan muling aatake ang Gokuro. Ngunit naantala siya nang biglang lumitaw si Kiwami at sinabihan si Shin na sumama sa kanya para sa "It's like a ride." Nagmaneho sila ng ilang sandali nang walang sinasabi si Kiwami kaya nagtataka si Shin kung ano ang nangyayari. Sumagot si Kiwami sa pamamagitan ng pagbanggit ng paborito nilang Flash Princess anime at binanggit niya ang unang kalaban na tinalo ng bida. Ang pangalan niya ay Otokung at isa siyang pinuno ng gerilya ng mga demonyo. Hinamon niya ang isa sa mga bayani para ipaghiganti ang kanyang kaibigan at nang matalo siya, sinubukan niyang isama ang bayani sa kanyang pagbagsak. Sa dulo ng episode, nagluksa si Hit sa pagkamatay ng kanyang kaibigang demonyo. Ipinaliwanag ni Kiwami na ganoon ang nararamdaman niya ngayon kaya napagtanto ni Shin na may kakilala siyang ay tiyak na pumanaw na. Ipinapaliwanag ni Kiwami na ang taong ito ay mabuti at ang mismong personifikasyon ng kabaitan. Palagi siyang naniniwala kay Kiwami at sinasabi ni Kiwami na mas kaibigan pa siya kaysa sa nararapat sa kanya. Ang pagmamaneho ay dapat nagpapagaan ng isip pero hindi ito gumagana kay Kiwami. Humihingi siya ng paumanhin sa pag-aaksaya ng oras ni Shin pero nagulat siya nang si Shin pa ang magbigay sa kanya ng payo. Sabi ni Shin na hindi niya masyadong naiintindihan pero sinasabi niya kay Kiwami na gawin ang kanyang makakaya para manatili sa karera. Sabi niya na ang mga taong mahalaga sa kanya ay nararapat na magkaroon ng lugar sa kanyang alaala. Naisip ni Shin ang mga nawala sa kanya at sinabi niyang huwag sayangin ang mga hiling ng iyong mga kaibigan. Dapat nilang subukang isakatuparan ang mga ito at ipinangako ni Shin na hindi na siya mag-aatubili pang gawin ito. Tuwang-tuwa si Kiwami sa nakapagpapasiglang mga salita at napapaisip siya kung ang pagkakaibigan nila ni Shin ay parang pagkakaroon ng nakababatang kapatid.
Pinayagan ni Kiwami si Shin na tawagin siyang kuya pero mas gugustuhin pa ni Shin na tumalon palabas ng umaandar na sasakyan. Pagkatapos nilang maghiwalay, nakipagkita si Kiwami sa isang lalaking nagngangalang Hiroki. Nagmaneho sila sa Taito Highway na kilala sa pagiging lugar kung saan nagtitipon ang mga kriminal. May mga ilang bastos na nagsimulang bumuntot sa kanila kaya nag-isip si Kiwami kung ano kaya ang gagawin ng dating Hiroki. Malaki na ang pinagbago ni Hiroki mula noon pero dati siyang alamat sa Taito Highway na may 100,000 tauhan sa kanyang utos. Sinasamba siya ng mga biker gang sa buong Japan bilang isang karismatikong figura sa mga pasaway. Si Hiroki ang dating leader ng hukbo ng Sekitan Biker Gang pero ngayon ay nasa Aikakudo siya ng pagkasira. Walang awang ipinakita ni Hiroki ang kanyang kakayahang patamaan ang mga bala at pinasabog niya ang sasakyang bumubuntot sa kanila. Akala ni Kiwami na sa mga pelikula lang sumasabog ang mga kotse pero ipinaliwanag ni Hiroki na totoong nangyayari iyon kung babarilin mo ng 2 bala ang tangke ng gasolina. Kung sapat ang galing ng bumaril, mapagbubungguan niya ang mga bala at ang kislap nito ang magpapasiklab sa gasolina. Ang kakayahan ni Hiroki ay tinatawag na bullet disco at isa siya sa pinakamalakas na Gokudo. Dumiretso siya sa usapan at humingi ng tulong kay Kiwami. Sa lugar kung saan sumabog, napag-alaman ni Maruo na malinaw na hindi aksidente yun at ang ganitong pagkawasak ay matatawag lamang na isang kalamidad. Pagkaalis ni Maruo, nakita natin na si Zanzu pala iyon sa buong panahon. Ipinahayag niya na kaya niyang magbagong anyo sa kahit ano at makamit ang kahit ano. Ang kinabukasan ng mga Gokudo ay nasa kamay niya at sinabi niya na ang susunod na problema ay gawa ng mga ninja. Sa ibang lugar, maraming doktor ang nagulat sa isang napakahusay na siruhano. Nakapagsigawa na siya ng 10 operasyon sa kanser ngayong araw at hindi siya nagpapakita ng kahit anong senyales ng paghinto. Lahat ng 10 operasyon na ginawa niya ay mga mahihirap na pamamaraan na tatakbuhan ng ibang kilalang doktor, pero ginawa ito ng taong ito ng madali. Ang kanyang mga hiwa ay tiyak at halos perpekto, at ginagawa niya ito nang hindi man lang gumagamit ng anumang kasangkapan. Walang makapagpaliwanag kung paano niya nagagawa ang paggawa ng walang bisturi, at para bang nag-oopera siya nang hindi man lang hinahawakan ang pasyente. Nagdiriwang ang lahat ng doktor kapag natapos siya dahil tinanggal niya ang kanser sa 88 lugar sa katawan ng isang pasyente sa loob lamang ng 30 minuto. Ang taong ito ay pinuno ng isang pamilyang kilala sa galing sa medisina at ang kanyang pangalan ay Seiko. Hindi pa nagsasalita ang taong ito ngunit kapag siya ay nagsalita, sinasabi niya na ang mga Gokudo ay dapat alisin. Sa ibang lugar, nilalabas ng isang restaurant ang kanilang pinakasikat at pinakamahal na alak para sa isa sa kanilang mga empleyado. Ito ang legendaryang konyak na nagkakahalaga ng higit sa 400 milyong yen at isang lalaking nagtatrabaho doon ng maraming taon ay hindi pa rin ito nakikita. Hindi niya maintindihan kung bakit ito inilalabas para sa bagong lalaking ito at iniisip niya kung dahil ba ito sa kanyang malalaking kalamnan. Ipinaliwanag ng isa sa mga babaeng nagpapakyut sa lalaki na wala itong kinalaman sa mga kalamnan at sa halip, dahil ito sa pagkakaroon ng paninindigan. Para maintindihan niya, ikinwento niya ang tungkol sa kung paano sinubukan ng kanyang dating kasintahang Gokudo na medyo may diferensya sa pag-iisip. Para siya ay sagasaan. Tanggap na niya ang kanyang kapalaran pero hamarang ang bagong lalaki sa harap ng 10 toneladang truck at pinrotektahan siya gamit ang kanyang katawan. Sabi niya na gusto ng mga babae ang matitipunong lalaki katulad niya at nalaman namin na ang pangalan niya ay Yagi. Pagkatapos ay pinaalala ni Yagi sa may-ari na mayroon silang usapan. Kumita lang siya ng 1 bilyong yen para sa restaurant sa loob ng 1 linggo kaya ngayon ay pwede na siyang magbakasyon. Kailangan na niyang umalis agad dahil sabi niya na naghihintay ang kanyang mga mahal na kaibigan. Pagbalik sa base dumating si Yagi para batiin si Shin. Hindi pa rin nagbabago si Shin mula nung huli silang magkita at malinaw na siya ay patuloy pa rin. Hindi makangiti, naisip ni Yagi ang magandang ideya na papuntahin si Shin sa kanyang club dahil magagaling ang mga host doon sa pagpapatawa sa mga tao. Hindi interesado si Shin pero parang ang kulit ni Yagi dahil nagtataka na siya kung bakit pula ang mata ni Shin. Sumunod na dumating si Seiko at humingi siya ng paumanhin sa inasal ng kanyang nakababatang kapatid. Agad niyang tiningnan ang mata ni Shin bilang doktor at agad niya itong inayos.
Namangha si Shin dahil nakakakita na ulit siya at ipinaliwanag ni Seiko na ang sining ng pag-opera ng kanyang pamilya ay naipapasa na sa loob ng 400 taon. Sinabi ni Sako kay Shin na pumunta sa kanyang ospital dahil isang maliit na hiwa lang sa utak niya ang kailangan para tumawa siyang muli. Tinanggihan ni Shin ang alok at binati ni Zanzo ang mga kapatid na ninja na may sumpa ng dugo. Ibinunyag ni Zanzo na kinuha na ng 8 Gokuro ng pagkawasak ang buhay ni Nakai at Adoka ngunit walang ideya si Yagi kung sino ang lalaking ito. Nang mas tinignan ng kanyang mga mata, napagtanto nilang ito ang kanilang pinuno na si Zanzo at ipinahayag ni Zanzo na nagpapalakas ang mga Gokuro sa pamamagitan ng droga. Sinuri ni Shaki ang mga droga at natuklasang ito ay halo-halo ng iba't ibang steroids at Chinese mga gamot. Sinubukan ito ni Zanzo sa pamamagitan ng pagpapakain ng maliit na piraso sa isang daga at sa pamamagitan ng kapangyarihan nito, nagawa ng daga na talunin ng isang oso. Malinaw na ang mga Gokuro ay may malaking tiwala sa sarili ngayon kaya sigurado si Zanzo na mayroon silang pinagdiriwang. Gaya ng nakagawian nila, sinabi ni Zanzo na ilalabas ng mga Gokuro ang mga ninja sa pamamagitan ng isa na namang masamang gawain. Sa ibang lugar, ikinalulungkot ni Hiroki na napakaraming tao ang ayaw sa kanilang buhay bilang adulto. Gusto malaman ni Kawami kung ano ang kanyang plano kaya ipinaliwanag ni Hiroki na uunahin niyang kontakin ang kanyang mga kaibigan na nakakalat sa buong mundo. Ang unang lalaki ay nakatira sa karumihan. Ang kanyang asawa ay walang tigil sa pagsasalita tungkol sa kung ano-anong bagay at naiisip niyang wakasan na ito. Ang kanyang pangalan ay Alpha at ang tawag mula kay Hiroki ay nagpaiyak sa kanya. Matagal na siyang naghihintay at handa siyang gawin ang anumang ipag-utos ni Hiroki. Sa ibang lugar, isang lalaki ang tratuhin ng kanyang amo na parang basura. Talagang mahina ang lalaking ito dahil hindi niya ipinagtatanggol ang kanyang sarili at nakatanggap siya ng tawag mula kay Alpha. Ipinapaliwanag ni Alpha ang nangyayari at ang lalaking ito na tinatawag na Sigma ay natutuwa na marinig na sila ay tinatawag ng Diyos ng mga grupo ng biker. Sinusubukan na naman ng boss ni Sigma na maliitin siya pero sa pagkakataong ito, sinuntok niya ito sa mukha ng maraming beses habang nagbibitiw sa trabaho. Sa isang laro ng baseball, nagbubunyi ang mga tagahanga para sa isang manlalaro na nagngangalang Omega. Maaari siyang magtala ng bagong record para sa home run sa susunod niyang paghataw at kilala siya bilang napakabilis na manlalaro. Lumipat siya sa Estados Unidos na mag-isa noong siya ay 18 taong gulang at naging isang kahangahangang manlalaro ng baseball. Nakapalo na siya ng 779 na home run sa loob lamang ng 10 taon at sigurado ang tagapagbalita na ang nakikita lang niya. Ngayon ang kaluwalhatian sa parang. Tinitingnan ni Omega ang lahat ng kanyang humahanga ngunit ang totoo ay hindi siya naantig sa kahit ano sa mga ito. Bigla na lang sinabihan si Omega na may tawag siya mula kay Sigma. Si Omega ay commander ng squad noon kaya nakikipag-usap siya ng formal kay Lieutenant Sigma. Ipinagbigay alam kay Omega ang nangyayari kaya agad niyang iniwan ang lahat para sa kanyang tunay na tungkulin. Kinontak ang ibang miyembro sa buong mundo at ipinahayag nila na sa wakas ay nagbabalik na ang ginintoang panahon. Ilang minuto pa lang ang nakalipas pero ipinahayag ni Hiroki na 50,000 sa kanyang mga tauhan ang magtitipon sa susunod na araw. Talagang kahanga-hanga kaya nagtataka si Kiwami kung ano ang balak nilang gawin. Ipinapaliwanag ni Hiroki na ang paggawa ng mga bagay ng walang limitasyon ang pinakamalaking pangarap ng isang biker gang dahil inaalis nito ang sakit at pagkabagot sa buhay. Noong mga nakaraang taon, ang mundo ng kanilang pangarap ay ninakaw sa kanila ng mga ninja. 100,000 sa kanyang mga tauhan ang buong tapang na humarap sa mga ninja ngunit 50,000 sa kanila ang nasawi. Plano ni Hiroki na buhayin ang kanilang pangarap at ipinapangako niyang magdadala siya ng kaligtasan sa lahat ng nagdurusa. Matatanda, para makaganti rin sa ninja, siya at ang kanyang mga tauhan ay makikipaglaban sa kanilang sagradong Kato Highway. Sa ibang lugar, iniisip ni Shin kung paano sinabi ni Zanzo sa ninja na bantayan si Mischief. Maya-maya ay napansin niya si Kiwami na malapit at nakikipag-usap sa kanyang amo sa trabaho. Sa ibang lugar naman, nagpapakuha ng litrato si Hiroki kasama ang ilan sa kanyang mga tagahanga. Hinahangaan nila siya ng sobra pero may tunay na pag-ibig si Hiroki at tinitingnan niya ang lalaking ito habang sinasabi sa kanya na hinding-hindi niya siya malilimutan. Lumitaw ang mga tauhan ni Hiroki pagkatapos noon at pinipigilan nila ang kanilang mga luha habang binabati ang kanilang amo.
Bilib si Hiroki kung paano naging sikat na baseball star si Omega, pero masaya lang si Omega na nakabalik. Kinikilala ni Hiroki na mahirap maging adulto kaya nagkasundo silang lahat na ngayong gabi, magiging bata silang muli. Sa ibang lugar, nagkasalubong sina Shin at Kiwami kay Shiki at nagpanggap siyang kapitbahay ni Shin. Nagulat siya na may kaibigan si Shin pero nakatanggap ng importanteng tawag si Kiwami at humingi siya ng paumanhin dahil kailangan niyang umalis agad. Ipinaliwanag ni Shin kay Shiki na si Kiwami ang unang kaibigan niya at sigurado siyang may espesyal dito. Ito ay dahil kanina lang ay nag-uusap sila at naiisip ni Shin na napatawa siya ni Kiwami. Nakakagulat itong balita kay Shiki at napaluha siya. Isa na walang Shin ang nakapagpatawa sa kanya ngunit nabigo silang lahat. Si Kiwami ang unang taong nakagawa nito kaya sumasang-ayon siya na napakabuti nitong kaibigan. Maganda ang pakiramdam ni Shiki pagkatapos marinig ang lahat ng ito kaya sinabi niya kay Shin na dapat silang maghawak kamay ng kaunti. Ginawa niya ito at napaisip si Shiki tungkol sa kanilang nakaraan. Ayaw ibunyag ni Shiki ang katotohanan kaya napagdesisyonan niyang itago na lang ang kanyang nararamdaman sa seryoso. Balak niyang mahalin si Shin ng patago sa buong buhay niya ngunit nagagalak siya na makikinabang sa kaligayahan na mayroon siya ngayon. Nang gabing yun nakita natin na nagtipo na ang grupo ng motor ni Hiroki. Ipinagmamalaki ni Hiroki ang lahat kay Kiwami dahil siya lamang ang dahilan kung bakit nakakuha sila ng 30,000 sasakyan. Nangailangan ito ng maraming pera ngunit sinabi ni Kiwami na sulit ito upang makita muli ang maalamat na grupo ng motor na sumakay sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon. Ang dalawang lalaki ay nagsindi ng sigarilyo at nagpaalam sa isa't isa. Sa base ng mga ninja, nagbabala ang isang uwak sa lahat na ang Taito Highway ay puno na. Sa panganib, ang mas malala pa, nakita natin na natuklasan ni Shiki ang isang nakakatakot na lihim. Nanginginig siya ng husto dahil sobrang nakakagimbal ang katotohanan at may kinalaman ito sa larawang hindi pa nakikita. Ito ang larawang kuha mula sa lente ni Kai at ibinubunyag nito ang taong nagwakas sa buhay ni Kai. Ang larawan ay si Kiwami at agad na nakilala ni Shiki ang kanyang mukha. Makalipas ang ilang sandali, nakita natin na si Hiroki ay lumakas dahil sa mga gamot na Gokudo at ipinahayag niya na ngayong gabi, ang gang na ito ay babalik sa kanilang kabataan. Mabilis na bumabaybay sa mga kalsada ang kanyang mga tauhan at nagpaalala ang mga pulis sa isa't isa tungkol sa malaking kaguluhan. Nagbigay si Hiroki ng talumpati sa kanyang mga tauhan sa telepono at sinabi sa kanila na kalimutan ang kanilang mga pasanin bilang adulto. Nadarama ng mga pulis ang lakas ng kanyang grupo at desperado silang humihingi ng dagdag na puwersa. Ngunit wala ring saysay dahil masyadong marami ang Gokudo at wala silang hinihintuan. Ipinangako ni Hiroki na tutuparin niya ang mga pangarap ng kanyang grupo at nanumpa na ibabalik sila sa ginintoang panahon. Nagpapanik ang mga pulis habang ibinabalita nila na mga sasakyan ng Gokudo na nagmumula sa iba't ibang direksyon ay bumabagtas patungo sa Taito Highway. Sinusubukan nilang harangin ang daan ng mga Gokudo ngunit sinabi ni Hiroki sa kanyang mga tauhan na wasakin ang lahat. At sila'y sumugod at bumangga sa barikada. Nangilabot ang mga pulis nang makita ang mga Gokudo na nakapasok na sa highway at sila pa ay sumasalungat pa. Walang ligtas sa kanilang pagwawasak dahil winawasak ng mga Gokudo ang lahat sa kanilang daraanan. Tuwang-tuwa naman si Hiroki at ipinahayag na sinumang nasa kanilang daan ay mamamatay. Pinapanood ng mga pulis ang Taito Highway na nilamon ng apoy at ang mga Gokudonggang ng sasakyan ay patuloy sa kanilang pagwawasak. Binanggit ni Zanzo na malaki ang pagkakaiba nito sa dati dahil gumagamit ang mga Gokudo ng sasakyan imbes na motorsiklo at lowrider. Gusto malaman ni Zanzo kung may nakakaalam kung ano ang ibig sabihin nito kaya ipinaliwanag ni Shin na halata namang gusto ng Gokudo na makipag-away. Inaasar nila ang mga ninja para ilabas sila pero sinabi ng nakakatakot na si Zanzo na ayos lang sa kanya. 38,000 kotse ng Gokudo ang naghahanap ng away sa kanila kaya ipinahayag ni Zanzo na kailangan na lang nilang lipulin ang mga Gokudo. Sang-ayon ang lahat ng ninja kaya sinabi ni Zanzo sa bawat isa kung anong bahagi ng highway ang responsibilidad nila. Pinaisuot ni Zanzo sa lahat ang kanilang gamit at sinabi niya sa kanilang lahat na oras na para magpakasawa sa masama. Malapit doon, sinusubukan ng isang lalaki gisingin ang kanyang nanay matapos siyang masaktan sa highway. Paparating ang mga Gokudo na may masamang balak pero dumating ang mga ninja para tulungan sila.
Malakas na sinabi ni Shin na oras na para mamatay ang mga Gokudo at ginamit niya ang kanyang mabilis na kamay para pigilan ang mga sasakyan. Ang kanyang sunod-sunod na atake ay sum-ire sa mga Gokudo at inalis niya ang kanilang mga ulo habang lumilipad ang mga ito palabas ng kanilang mga windshield. Ipinaliwanag ni Zanzo na ang mga Gokudo ay umiikot sa Taito Highway sa 4 na ruta. Ang trabaho nila bilang ninja ay maghintay sa mga rutang yon. Kung mapipigilan nila ang mga Gokudo kahit ilang minuto lang, magtatambak ang mga wasak na sasakyan at magkakaroon sila ng barikada. Iyan mismo ang ginagawa ni Shin ngayon at nakikita natin na nakagawa siya ng malaking salpukan na sumasabog kung saan sumasalpok pa rin ang mga Gokudo. Tinatawag ito ni Shin na kanyang ninja checkpoint at sinasabi niya sa mga Gokudo na hindi niya sila papayag ang makalagpas dito. Sa ibang lugar, hindi makapaniwala si punong ministro Aida sa nangyayari. Sinabihan siya na kailangan niyang pumunta sa ligtas na lugar pero nakita niya ang isang kakaibang figura sa malayo. Ang taong ito ay si Zanzo pero wala siyang pakialam kung makita siya. Maaaring magkaproblema kung malalaman ang kanyang pagkatao bilang ninja, pero ipinapaalala niya sa sarili na kaya niyang baguhin ang kanyang mukha. Higit sa lahat, dumating na ang mga Gokudo kaya ginagamit niya ang kanyang pagsunod sa pagwasak at kamanghamanghang pag-alab ng nakapapasong init na atake. Sabi ni Zanzo na ito ay para sa kanyang mga nasawing kasamahan at ang kanyang atake ay tinatakpan ng highway ng apoy. Malapit doon, inililigtas ni Shiki ang ilan sa mga nasugatan at hindi siya makapaniwala kung gaano kalupit ang mga Gokudo. Ang iniisip lang nila ay ang kanilang sarili at wala silang pakialam kung makasakit sila ng mga kabataan. Nagalit si Shiki kaya pumailang lang siya at ginagamit ang kanyang talam ng kadiliman. Ito ay tinatawag na pabango ng walang hanggang pagtulog at ito'y pumupunta kahit saan. Ipinapaliwanag niya na ito ay isang bango na gawa sa pawis mula sa kanyang mga palad. Ang paglanghap nito ay nagpapatulog ng mahimbing sa kanyang mga kaaway at hindi na sila gising pa. Kahit bumangga ang kanilang sasakyan at kahit masunog ang kanilang mga katawan. Ginagamit ni Shiki ang kakayahang ito para masira ang maraming sasakyan ng Gokudo at naglalakad siya habang nasusunog ang marami sa Gokudo habang nakangiti mula sa kanilang matamis na panaginip. Sa ibang lugar, ang kambal na ninja na magkapatid ay hinarap nina Sigma at Alpha. Matagal nang magkaibigan ang dalawang Gokudo na ito at iniisip nila na ganito na talaga ang mga bagay-bagay noon pa man. Nasa middle school sila kasama si Omega nang kunin sila ni Hiroki para makapagsimula ng isang grupo ng mga biker. Pagkatapos noon, laging nandyan si Hiroki para iligtas sila at binigyan niya sila ng pangarap. Sinasamba siya ng mga bata at nangako siyang tutuparin niya ang lahat ng kanilang mga pangarap. Ipinaliwanag ni Sigma na ang isang perpektong teknik ay nagiging isang kasanayan ng Gokudo at ipinakita niya ito sa isang malapit na sasakyan ng pulis. Ang kanyang kasanayan ng Gokudo ay tinatawag na basura ng pulis at ang kanyang atake ay pinaghihiwa-hiwalay ang sasakyan. Namamangha ang mga Gokudo dito at tinatawag nilang isang obra maestra ang atake ni Sigma. Ibinunyag ni Sigma na hinasa niya ang kasanayang ito sa pamamagitan ng paghiwa sa 100 sasakyan ng pulis. Ipinahayag niya na magkakaroon siya ng laban ng isa sa isa kay Seiko at sinabi sa kanila na maghanda sa kanyang atakeng swordsmanship na istilong Bozuko. Nagpakilala naman si Seiko at sinabi sa mga Gokudo na sumugod sa kanya. Tiningnan ni Sigma ang bante na ginawa ng ninja at may napansin siya. Walang dalang espada si Seiko pero parang hiniwa-hiwa ang lahat ng sasakyan sa pamamagitan ng isang labis na talas na talam. Napagpasyahan ni Sigma na gawa ito ng kamay na parang espada at sinasabi ng kanyang likas na galing sa espada na si Seiko ay isang napakahusay na espadachin tulad niya. Kung hahayaan niyang lumapit si Seiko, hindi na siya magtatagal, pero hindi natatakot si Sigma. Wala siyang pakialam sa kahit ano doon at sumugod siya. Nagpasya si Sigma na kailangan na lamang niyang tag-aim si Seiko gamit ang kanyang talam bago pa man makalapit ang kamay ni Seiko sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi ito nangyari gaya ng inaasahan dahil ginamit ni Seiko ang kanyang talam ng kadiliman na tinatawag na glacial blade. Nasindak si Sigma habang siya ay nagyayelo at hinihiwa ang kanyang katawan sa dalawa. Ipinapaliwanag ni Seiko na ang lihim na teknik na ito ay naipasa na sa maraming henerasyon at pinapayagan nito ang gumagamit na gawing patalim ang kanilang buhok. Iyon ang dahilan ng paghiwa ngunit may isa pang nakakatakot na bahagi ng kakayahang ito.
Maraming hibla ng buhok ang humahagupit sa hangin na may bilis na parang Diyos na lumilikha ng masalimuot na agos ng hangin na nagiging sanhi ng mabilis na pagbaba ng temperatura. Dahil dito ang kanyang mga hibla ng buhok ay nagiging mga patalim na ubod ng lamig na humihiwa at nagyayelo sa lahat. Napagtagumpayan ni Seiko ang kanyang laban sa loob lamang ng ilang segundo at iniisip niya kung paano ang sa kanyang kapatid. Ginagawa, haharapin ni Yagi si Alpha at formal na nagpakilala ang dalawa. Agad nagumpisa ang laban nila at nagulat si Yagi nang naiwasan ni Alpha ang una niyang atake. Gumanti si Alpha gamit ang kanyang kakayahan na Gokuro na tinatawag na Budapest Smash at natuwa siya ang unang nakaatake. Hindi nagtagal ang kanyang saya dahil nakaramdam siya ng sakit at nagulat siyang makita na nadurog ang kanyang kamay sa mukha ni Yagi. Pinuri siya ni Yagi sa kahangahangang suntok at ipinaliwanag niya ang nangyari. Sinimulan niya sa pagdedetalye tungkol sa isang physiological phenomenon na lahat ng tao mayroon. Ito ay tinatawag na piezoelectricity at inilalarawan nito kung paano ang mga buto ay maaaring lumikha ng kuryente kapag may puwersang dumadapo sa kanila. Ang mga buto ni Yagi ay libu-libong beses na mas siksik kaysa sa ordinaryong tao kaya kapag idinadampi niya ang kanyang talam ng kadiliman sa mga butong yun, nagbibigay ito sa kanila ng nakakamanghang kapangyarihan. Ang talam ng kadiliman ni Yagi ay tinatawag na Immortal Electric Man at ginagamit niya ito upang puksain ang lahat ng Gokuro. Ipinahayag ni Alpha na hindi pa siya tapos at nakita natin na si Sigma ay hindi pa rin tapos kahit papaano. Kapwa nila kinasusuklaman ang kanilang buhay bilang adulto at sila ay miserable. Pakiramdam nila ay nakakaawa na sila ngayon kumpara noong bata pa sila at para na silang mga zombie. Si Hiroki na naman ang nagligtas sa kanila kaya para sa kanya, hindi sila titigil sa paglaban. Ipinapangako nilang lilipulin ang mga ninja para muli silang makasakay at hindi nila hahayaang mamatay ang kanilang pangarap. Sumugod sila sa aming mga bayani ngunit mabilis na nagwakas ang kanilang buhay. Ang huling iniisip nila ay kung paano nila nagawang isabuhay ang kanilang pangarap sa huling pagkakataon at sila ay namaalam. Nilisan nila ang mundong ito na may ngiti sa kanilang mukha habang masaya nilang pinasasalamatan si Hiroki sa ginawa niya. Sa ibang lugar, nagtipon ang isang grupo ng mga tao at namangha sa taong lumalaban sa misteryosong lalaking nakasuot ng itim. Ang taong hinahangaan nila ay si Omega dahil nakikilala nila siya bilang sikat na Amerikanong baseball star. Ang kakayahan ni Omega na Gokuro ay tinatawag na Golden Whirlwind kung saan ginagamit niya ang kanyang baseball bat para lumikha ng malakas na atake ng hangin. Ginagamit din ni Omega ang bat para sa direktang atake at humanga siya sa bilis ni Zanzo. Nakakatakot talaga si Zanzo dahil inalis niya ang piraso ng coupon ng impyerno sa bibig ni Omega. Gumawa siya ng butas sa mukha ni Omega para makuha ang coupon at hindi man lang namalaya ni Omega. Hanggang ngayon, hindi nagpabilib si Zanzo sa kupon dahil sinabi niya na hindi ito maihahambing sa kapangyarihan ng isang ninja. Sinasanay ng mga ninja ang kanilang mga sarili ng higit pa sa limitasyon ng tao kaya hindi kailanman mapapalitan ng maliit na kupon ang pagsisikap. Lubos na nasisiyahan si Omega habang ipinapaliwanag niya na matagal na rin mula nang mayroon siyang argumento na sulit pagtuunan ng pansin. Ibinunyag ni Zanzo na isa pala siyang tagahanga ng baseball at napanood pa niya ang lahat ng laro ni Omega. Ang record ni Omega sa home run ay katulad ng sa mga pinakadakila sa baseball ng Amerika kaya ipinahihiwatig ni Zanzo na may matinding dedikasyon at kamanghamanghang pagmamahal si Omega sa baseball. Siyempre nagtataka si Zanzo kung bakit niya tinalikuran ang lahat ng karangalan na yun para lang gumawa ng karahasan. Ipinapaliwanag ni Omega na ang gininto ang panahon ng kanyang gang ay napakaliwanag para baliwalain niya. Habang nagsasalita siya, kumuha si Zanzo ng uniforme ng baseball mula sa bangkay ng isang tagahanga ni Omega at isinuot ito. Sabi naman ni Omega na walang makapapantay sa pakiramdam na nakukuha niya kapag bumibili sa highway at winawasak ang anumang humaharang sa kanya. Nakakapanabik ito at hindi yun kayang tigilan ni Omega. Hindi siya pinaniniwalaan ni Zanzo at iniisip niya kung sasabihin pa rin yun ni Omega pagkatapos niyang ipakita sa kanya. Pagkatapos, nagbagong anyo si Zanzo sa isang taong gumimbal kay Omega. Bilang batang ito, binati ni Zanzo si Omega at hiniling na mag-home run para sa kanya. Isang sulyap sa nakaraan ang nagpakita kay Omega na umiiyak sa ospital matapos pumanaw ang batang yun. Sinubukan siyang aliwin ng kaibigan niya at ipinaliwanag niya na hindi kaya ng baseball na pagalingin ang sakit.
Sinabi ng kaibigan niya kay Omega na kailangan na niyang maging matanda pero idineklara ni Omega na ang baseball ang nagpapanatili sa kanyang buhay. Isa siyang ganap na pasaway noong lumalaki at sinabi niya na binigyan siya ng baseball ng bagong paraan para mabuhay. Gusto niyang maniwala na kayang soulless yun ng baseball ang lahat pero sa huli, bumalik din sa kanya ang realidad. Itinuturo ni Zanzo na ginagamit ni Omega ang anong pangarap na ito nanggang bilang isang takas. Sabi niya, tumakbo si Omega mula sa baseball nang tratuhin siya nito ng masama, at tumakbo siya mula sa pagdurusa na dinanas niya dahil sa masakit na karanasan na yun. Muling sinabi ni Zanzo na tagahanga siya ng sport kaya't nakikiusap siya kay Omega na sabihing mahal pa rin niya ang baseball. Sa kasamaang palad, humingi lang ng paumanhin si Omega habang muli niyang sinasabi na ang gintong panahon ng Gokuro. Ang edad ay masyadong maliwanag para hindi niya pansinin. Malinaw na si Omega ay nakakabit sa kanyang mga alaala kaya walang ibang pagpipilian si Zanzo kundi gamitin ang kapangyarihan ng hari ng baseball. Habang nagbabago siya, ipinapahayag ni Zanzo na ibabalik niya ang pagmamahal ni Omega sa baseball at pagkatapos ay tatapusin ang kanyang buhay. Ang lahat ng nanunood ay natigilan ng magbagong anyo si Zanzo sa pinakadakilang batter na nakita ng baseball. Wala nang mas nagulat pa kundi si Omega dahil ang pagkakita sa lalaking ito ay nagpaalala sa kanya ng isang alaala. Si Omega ay naligaw sa buhay at nagtataka kung mayroon pa bang bagay na magpapasaya sa kanya tulad ng ang pagiging kasapi sa grupo ni Hiroki. Sawa na siya sa buhay bilang isang adulto pero isang araw nakita niya na nabasag ng isang manlalaro ng baseball ang record para sa home run. Nabigyang inspirasyon si Omega at binago ng sandaling ito ang kanyang buhay magpakailanman. Ang nakabasag ng record ay ang hari ng baseball at hindi makapaniwala si Omega na nakatayo siya sa harapan nito ngayon. Hinamon siya ni Zanzo sa isang paligsahan sa pagpalo mula sa isang hari ng home run patungo sa isa pa at nagbago ng tuluyan ang pakiramdam ni Omega. Formal siyang nagpakilala at sinabi niya na gagamitin niya ang kanyang bat para pagningasin ang kanyang pangarap. Nagpakilala muli si Zanzo at lahat ay nanunood ng may pagkamangha. Ito ang laban na pinapangarap ng buong mundo ngunit napakalaki ng nakataya. Sila ay magpapaligsahan sa pagpalo na walang bola at ipinapalo nila ang kanilang buhay. Nagsimula ang laban at ang dalawang lalaki ay lumikha ng malaking pagsabog nang magbanggaan ang kanilang mga bat. Ang lakas na nabuo nila ay napakalaki at maging ang punong ministro ay napalipad sa ere. Namangha si Omega matapos makita kung paano hamampes ng bat ang hari ng pagpalo dahil ang tama ay nagpangatog sa kanyang mga buto. Sinabi ni Zanzo kay Omega na kailangan niyang magtrabaho sa kontrol ng bat kaya ipinakita niya kung paano ito. Tapos na, nagbanggaan pa ng ilang beses ang kanilang mga bat at hindi makapaniwala si Omega habang kaharap niya ang kanyang idolo. Napakaganda ng sandali kaya iniisip niya kung may ganito kayang nangyayari sa kanyang nakakabagot na buhay. Pinapurihan ni Omega si Hiroki sa pagdala sa kanya sa sandaling ito at pinalo ni Zanzo ang bat mula sa kamay ni Omega. Nagtataka si Zanzo kung ano ang nararamdaman ni Omega tungkol sa baseball matapos makaharap ang kanyang idolo at ngumiti si Omega. Sinabi niya na mahal niya ito ngunit bago pa man siya matapos magsalita ay pinatamaan ni Zanzo ang kanyang ulo. Isang napakalaking home run para kay Zanzo at ang huling naiisip ni Omega habang lumilipad ang ulo niya ay kamangha-mangha ang kanyang buhay. Tapos na ang laban ngunit may sasabihin ang punong ministro. Nabalitaan niya ang tungkol sa mga ninja na lumalaban sa kasamaan sa mundo nang walang tulong ng gobyerno o pulis. Gusto niya silang makatrabaho ngunit ipinaliwanag ni Zanzo na walang sinusunod ang mga ninja at sinusunod nila ang sarili nilang pananaw sa katarungan. Sabi niya walang puwang ang gobyerno sa laban na ito at umalis siya. Pagbalik kay Shin, sinabi niya sa ilan sa mga sugatan na magtungo sa ligtas na lugar. Nakita ni Shin ang isang larawan ng mga taong magkahawak kamay at naisip niya si Shaki. Iniisip din siya ni Shaki at ipinapangako niya na wawasakin niya ang bawat Gokudo na haarang sa kanya. Gayunpaman, mas gusto niyang alisin si Kiwami kaysa sa kahit sino. Umaasa si Shaki na magagawa niya ito bago malaman ni Shin ang katotohanan tungkol sa kanyang kaisa-isang kaibigan. Sa ibang lugar, nagpapasaya si Hiroki dahil ang pagwawasak na ito ay katuparan ng kanyang pangarap. Ayaw niyang magising mula sa panaginip na ito ngunit nagulat siya nang makita niya ang anino ng kamatayan. Ang anino ay mula kay Shin na agad umatake kay Hiroki. Naghanda si Hiroki para ipagtanggol ang sarili pero kinuha ni Shin ang driver niya sa halip.
Binaril pa rin ni Hiroki ang kanyang baril at tumagos ang mga bala sa mata ng ulo ng driver niya. Nakita ni Shin na si Hiroki ang pinuno ng kaguluhang ito kaya tinanong niya kung ilang taon na si Hiroki. Sinabi ni Hiroki na 39 na siya kaya mas nagtaka si Shin. Sinabi niya na matanda na si Hiroki kaya nagtataka siya kung bakit gumagawa siya ng bagay na gagawin lamang ng isang pasaway. Sinabi lang ni Hiroki na hindi maiintindihan ng isang bata ang nararamdaman ng isang matanda at nagsimula siyang para inisin si Shin. Iniisip niya kung lahat ba ng ninja ay nakakalikha ng apoy at nagalit si Shin dahil alam niya ang gustong ipahiwatig ng lalaking ito. Sinabi naman ni Hiroki na binanggit lang niya ang apoy dahil binaril niya sa ulo ang isang ninja na kayang kontrolin ang apoy. Dahil dito, sumabog si Shin kaya nagpakilala siya agad. Nagpasalamat siya sa maruming Gokudong ito dahil binigyan siya ni Hiroki ng isa pang dahilan para wakasan ang buhay nito. Nagpaputok ng baril sina Jesta at Hiroki ng 2 beses ngunit sumabli sila at iniisip ni Shin kung sinadya ba niyang magmintis. Ipinakilala na ni Hiroki ang kanyang sarili at sinabi niya na ituturo niya kay Shin kung gaano kahirap maging isang adulto. Muling bumaril si Hiroki gamit ang kanyang galing sa Gokudo at labis itong ikinagulat ni Shin. Ito ay tinatawag na pistol disco at nagagawa niyang tumalbog ang mga bala mula sa mga debris at tila sumasayaw sa hangin. Nagtatalbugan ang mga bala sa lahat ng dako at kailangang kumilos ng mabilis si Shin upang hindi tamaan. Lalo pang pinahirapan ni Hiroki ang sitwasyon sa pagpapaputok pa ng maraming bala at hindi na alam ni Shin kung hanggang kailan niya matatakasan ang mga ito. Sa huli, naubusan ng bala si Hiroki ngunit ipinahayag niya na marami pa siyang baril na may mas maraming bala sa kanila. Pagkatapos, ipinapaliwanag niya kung bakit gustong-gusto niya ang Taito Highway. Ang highway ay may butas-butas na istruktura para mabawasan ang ingay at dahil dito madaling maipan ang mga kalat. Noong araw, madalas itong gawin ni Hiroki sa lahat ng kanyang kaaway kaya sinasabi niya kay Shin na oras na para itaas ang laban. Nagpaputok si Hiroki ng mas maraming bala kaysa dati at sinabihan niya si Shin na sumayaw para sa kanya. Bawat bala na ipinaputok niya ay lumilikha ng mas maraming kalat at bawat piraso ng kalat ay nagiging isang bagay na maaaring pagtalbunan ng kanyang mga bala. Sa huli, masyado ng maraming bala para maiwasan ni Shin at siya ay nataman sa binti. Ipinahayag ni Hiroki na tapos na ang laban at sinabi na ito ang pagiging adulto. Ang pagharap sa napakaraming pagsubok na nakakapagod at paulit-ulit na sumisira ng puso. Ang masamang pakiramdam na yon ang ibig sabihin ng pagiging adulto. Sa sandaling yon naalala ni Shin ang isang pag-uusap nila ni Shiki tungkol sa kung ano ang gagawin niya kung haharap siya sa napakaraming pagsubok. Simple lang ang sagot ni Shiki at sinabi niya na susuko na lang siya. Ngayon nakatayo si Hiroki sa harap niya at sinasabi na alam niyang iniisip ni Shin na siya ay gumaganap ng mahalagang papel sa buhay. Pinaputukan ni Hiroki si Shin sa ulo habang sinasabi niyang hindi siya ang bida at isa lamang siyang tagiliran. Hindi makapaniwala si Hiroki kung gaano kadali talunin si Shin at nagtataka siya kung yun na ba talaga ang lahat ng kaya ng isang ninja. Gayunpaman, nasa sabik ang sikupetang ito nang sumugod si Shin para atakihin siya at sinabi niyang ito ang dapat na ginagawa ng isang ninja. Namamangha si Hiroki na nakaligtas si Shin sa isang bala sa utak at tinatawag niya si Shin na isang ganap na halimaw. Hindi inaako ni Shin ang papuri at ipinapahayag ang tunay na nangyari. Sa sandaling dumampi ang bala sa kanyang balat, ibinaling ni Shin ang kanyang ulo para sumabay sa pag-ikot ng bala. Dahil dito, nailihis niya ang bala gamit ang labas ng kanyang bungo at mukhang dumiretso lang ang bala sa kanyang ulo. Panganib ito sa pagitan ng buhay at kamatayan at namamangha si Hiroki sa kaya ng mga ninja. Inisip ni Shin ang sinabi ni Shiki sa kanya tungkol sa pagharap muli sa mga pagsubok na tila hindi malalampasan. Ipinunto niya na ang buhay ay isang serye ng mga pagsubok. Patuloy na nakikipaglaban ang mga adulto laban sa mga ito at napapagod. Karaniwan na ang mga sawi sa pag-ibig ng mga adulto kaya sumuko na lang siya. Pinili niyang huwag ng labanan ang hirap at sa halip hinayaan na lamang niya itong damaloy sa kanya. Imbes na umasa sa pinakamaganda, masaya na siya sa pangalawa. Ang mamuhay sa kasalukuyan ay naging prioridad, pati na rin ang paggawa ng maliliit na hakbang tungo sa kinabukasan. Ang motto niya ay ang buhay ay tungkol sa pagtanggap at pag-iwas sa pusong nasugatan. Ito ang sikreto niya para manatiling matatag at lubos na mabuhay.
Nakikita ni Shin na may isang bagay na ayaw bitawan ni Hiroki at sa huli, dinurog nito ang puso niya. Ipinapalagay niya na labis-labis ang sakit kaya nagwala siya kaya hindi siya. Gusto niya yun para sa sarili niya. Sinasabi ni Shin na bata pa siya at ayaw niyang maging adulto tulad ni Hiroki. Sawang-sawa na si Hiroki sa pakikinig sa kanya kaya nagpaputok siya ng ilang beses. Sinabi niya na wala nang silbi ang mga binti ni Shin kaya malapit na siyang mamatay. Naghahanda si Hiroki na gamitin ulit ang kanyang Gokudo skill pero pinutol siya ni Shin. Sinabi niya na hindi pwedeng basta-basta kumitil ng buhay si Hiroki at nagsimula siyang lumikha ng sarili niyang mga pira-piraso. Mabilis ang atake niya at nagliparan ang mga pira-piraso pero sabi ni Hiroki na hindi niya kailanman magagawang magdulot ng pinsala sa ganitong paraan. Gayunpaman, gulat siya nang ihayag ni Shin na hindi niya ginagamit ang mga labi bilang isang atake na parang bala. Ang totoo, ginawa niya ito para makalipad sa paligid ng kanilang labanan nang hindi kailangang gamitin ang kanyang mga paa. Impresyonado si Hiroki na tumatalbog si Shin sa mga guho at sumigaw siya sa ninja nang may pagtataka. Gumagalaw si Shin sa napakabilis na bilis at walang isa man sa kanyang mga bala ang nakatama sa kanya. Sa sandaling yun, inamin ni Shin na hindi niya natutunan ang maliit na trick na ito sa pamamagitan lamang ng kasanayan. Ibinunyag niya na pinanood niya ang atake ni Hiroki kanina at ginaya niya lang ito. Malaki ang kalamangan ni Shin ngayon dahil sa bilis na ito at ginagamit niya ito para lapitan siya. Pinagsasama niya ito sa kanyang talam ng kadiliman na tinatawag na bumabagsak na atake at tinataga niya ang braso ni Hiroki. Nadismaya si Shin dahil ang target niya ay ang leg ni Hiroki kaya napagtanto niya na kailangan pa niyang mag-adjust sa bagong atake na ito. Labis na naiinis si Hiroki sa ninja pero lalo pang damadami ang kalat na nilikha ni Shin. Mas mabilis pa siyang gumalaw sa pagkakataong ito at sumusobra na ang inis ni Hiroki. Iniisip niya ang lahat ng ginawa niya para makarating dito at tinatanong kung ano nga ba ang saysay ng lahat. Ipinakuha niya kay Kiwami ang 30,000 sasakyan at tinipon niya ang 50,000 niyang tauhan. Sinalakay nila ang Taito Highway na nagliyab, at ipinadala mismo ni Hiroki ang kanyang malalapit na kaibigan para labanan ang ninja. Marami na siyang nagawang masama at ngayon ay iniisip niya kung para saan ba ang lahat ng ito. Ang mga tanong na ito ay humantong sa isang pangitain ng kanyang pulse heiress at naririnig ni Hiroki ang isang batang babae na tinatawag siyang papa at sinasabing mahal siya nito. Lumalabas na noong tumigil si Hiroki sa buhay ng biker at naging adulto, akala niya ay hindi naman pala ito ganoon kasama noong una. Si Hiroki ay palaging yung taong gusto ng mga tao at gagantihan niya ang kanilang kabaitan. Nagustuhan siya at tumugon din siya ng may kabaitan kaya palaging nagiging maayos ang mga bagay. Nagpakasal siya at isinilang ang kanyang anak na si Hana. Ito ang unang beses na labis na nagmalasakit si Hiroki sa isang tao at gusto niyang ibigay kay Hana ang lahat. Sa kasamaang palad, ang pinakagusto ni Hana ay ang magkasama ang kanyang mga magulang magpakailanman. Sa huli, hindi yun maibigay ni Hiroki sa kanya dahil hindi masaya ang kanyang asawa. Nagdiborsyo sila at nagpakasal ulit ang kanyang dating asawa sa pinuno ng sindikato kung saan nagtatrabaho si Hiroki. Inisip ni Hiroki na at least magiging masaya si Hana dahil ang pinuno ng sindikato ay magagawang para ibigay sa kanya ang lahat ng kanyang pinangarap. Pinanatili niya ang kanyang katinoan sa pamamagitan ng pagkukumbinsi sa sarili na ang makita si Hana sa kanilang buwanang pagbisita ay sapat na para sa kanya. Sa kasamaang palad, lalo pang lumala ang sitwasyon nang salakayin ng mga ninja ang kanilang opisina. Sa gitna ng kaguluhan, isang ligaw na bala mula sa isa sa kanilang mga kasamahan ang kumitil sa buhay ni Hana. Suot pa rin niya ang pulse heiress na kapareho ng kay Hiroki at gumuho ang buo niyang mundo. Kinamuhian ni Hiroki ang bawat isang taong nasangkot sa anumang paraan. Ang mga ninja, ang kanyang boss, at maging ang kanyang dating asawa na kumuha kay Hana. Higit sa lahat, kinamuhian ni Hiroki ang kanyang sarili dahil hindi siya makapag-mature. Si Hiroki ay lubos na nagkagulo pagkatapos nito at sana'y makabalik siya sa panahong puno ng pag-asa at pangarap ang kanyang buhay. Sa kanyang pinakamadilim na sandali, nakilala ni Hiroki si Kiwami. Nabalitaan ni Kiwami ang masamang nangyari sa kanya at sinisi niya ang mga ninja. Inanyayahan niya si Hiroki sa Gokudo at ipinahayag na sama-sama nilang lilipulin ang mga ninja. Nagbalik ang katinoan ni Hiroki at naghanda si Shin na wakasan ang kanyang buhay.
Huminto agad si Shin nang itutok ni Hiroki ang kanyang baril sa sarili. Ipinaliwanag niya na ito ang bersyon niya ng puting bandila. Napagdesisyonan ni Hiroki na sumuko dahil masyadong malakas si Shin at wala siyang paraan para manalo. Inamin ni Hiroki na gusto niya ang nakikita sa mga mata ni Shin dahil puno pa rin ito ng buhay. Kinumpara niya ito sa kanyang sarili na mapurol, kaawa-awa, at pagod na sa buhay ng adulto. Inamin ni Hiroki na tama si Shin dahil isa lamang siyang talunan na nag-api ng mga pagsubok ng buhay ng adulto. Ang pangarap na ito ng kanyang gang ay simpleng pagtakas lamang sa hindi nila kayang tiisin. Ang pagyapak sa iba at paggawa ng gulo ang tanging nagpapasaya sa kanila dahil sila ay mga pusong nag-iisa na hindi kayang unawain ng lipunan. Sinasabi ngayon ni Hiroki kay Shin na tumabi para mapanood niya ang kaawa-awang kamatayan ng isang kaawa-awang talunan. Humihingi ng paumanhin si Hiroki kay Hana dahil matatapos na ang buhay niya ngayon at hindi siya pupunta sa langit. Baliw pa rin ang lalaking ito dahil plano pa rin niyang mag-higanti. Pinaputok niya ang bala sa kanyang ulo pero ginagamit din niya ang kanyang kakayahan para sumayaw ang bala. Tanggalin ang lahat sa loob ng kanyang bungo. Tumalbog ang bala sa loob at sinadya ni Hiroki na ito ay tatama kay Shin sa di inaasahan. Tuluyang lumabas ang bala sa tamang anggulo at tinawag ni Hiroki ang galing na Gokuro na katapusan ng mundo. Sobrang galing naman si Shin kaya napigilan niya ang bala gamit ang kanyang mga daliri at inihagis ito paitaas. Nagtataka si Hiroki kung paano nakita ni Shin na parating ito kaya sinabi ni Shin na nakita niya ang pagtingin sa kanyang mga mata. Nakita niya na nagpapanggap lamang si Hiroki na mahina ngunit hindi niya maitago ang kanyang pagnanasang pumatay. Layon. Inaamin ni Hiroki na ganito talaga dapat ang mangyari at pinugutan siya ni Shin ng ulo. Nagulat si Hiroki nang lumitaw siya sa harap ng dalawang hagdan at narinig niya ang isang boses. Si Hana yun at tinatawag siya mula sa itaas. Nagtataka si Hiroki kung talagang makakapili siya at napuno siya ng galit. Humihingi na lamang siya ng paumanhin kay Hana habang papunta siya sa kabilang direksyon. Bumaba siya sa isa pang hagdan dahil alam niyang hindi langit ang lugar na pupuntahan niya. Ipinahayag ni Hiroki na kapag ang isang tao ay gumawa ng masama, kailangan niyang pasanin ang bigat ng kanilang aksyon. Sa ilalim ng mga hakbang, nakita ni Hiroki ang kanyang mga dating kaibigan at sumang-ayon silang lahat sa lahat ng sinabi niya. Nanumpa silang lahat na mananatili sa tabi ni Hiroki at ipinahayag ni Hiroki na panahon na para sumabak sila sa kailaliman. Nagulat si Shin na kahit ang buhay ni Hiroki ay nagtapos sa isang ngiti at inamin niyang medyo astig ang taong ito. Gayunpaman, hindi yun mahalaga dahil marami pa ring dapat gawin. Sa ibang lugar, nakita natin na pinatulog si gamit ng kakayahan ni Shaki. Ang tunay niyang pangalan ay Terra at nagkaroon siya ng panaginip tungkol sa kanyang ina na palaging sinasabi sa kanya kung gaano siya ka. Pareho siyang mahal ng kanyang mga magulang. Ang magandang sandaling ito ay nasira nang dumating ang isang lalaking nagngangalang Daijin. Sinabi niya na ang panaginip ni Gamet ay hindi talaga ang tunay na ugali ng kanyang ina at nagulat si Gamet nang makita ang lahat ng kanyang mga patay na kaibigan. Sinabi ni Daijin na hindi man lang siya niyakap ng kanyang ina kahit minsan at sa halip ay masama pa ang trato nito sa kanya. Sinabi ni Daijin na dapat siyang magising sa kanyang maling panaginip at inutusan si Gamet na wakasan ang buhay ng ninja. Sinabi niya na dapat niyang ipaghiganti ang kanyang mga kaibigan kaya biglang lumabas si Gamet mula sa nagliliyab na kotse. Nagpakilala si Shaki at sinabi sa Gokudo na kailangan niyang tapusin ang kanyang buhay. Ipinakilala rin ni Gamet ang kanyang sarili at ipinahayag na panig siya ng lahat ng batang may sirang puso. Sinasabi lang ng baliw na ito na gusto niyang wakasan ang buhay ng mga tao at gusto niyang malaman kung ano ang masama doon. Pinatulog lang siya ni Shaki pero natakot si Gamet muli sa kanyang mga kaibigan. Nagising siya agad at nakita niyang malapit nang matapos ang kanyang buhay. Napakagaling ni Gamet kaya nakailag siya at nagtataka lang si Shaki kung paano nagigising ang lalaking ito. Imposible dapat para sa kahit sino na malabanan ang kanyang kakayahan sa pagtulog at nagtago si Gamet malapit. Napagtanto ni Gamet na nagpapadala si Shaki ng isang bagay na mapanganib sa pamamagitan ng hangin kaya tinakpan niya ang kanyang mukha ng tape. Nagtataka si Shaki kung ganito ba talaga makikipaglaban ang batang ito at nagulat siya nang sumable ang atake ni Gamet. Halata na nasisira ng bait ang batang ito pero alam ni Shaki na hindi siya dapat magpabeya. Kailangan niyang manatiling kalmado para matapos na niya ang buhay ng Gokudong ito.
Nakakatakot si Gamit, bagaman, dahil narinig niya si Shaki at tumama siya ng direkta. Iniisip ni Shaki kung nakikita ba ni Gamit sa pamamagitan ng mga siwang sa tape pero imposible yun. Kung may mga siwang sa tape, sana pumasok na ang pabango ni Shaki sa mga mata ni Gamit. Naiisip ni Gamit kung paano niya nakikita ng malinaw ang ninja dahil nakikita niya ito kahit hindi niya ginagamit ang kanyang mga mata. Lahat ito ay dahil sa kung paano siya minahal ng kanyang ina. Ipinakita sa kanya ng kanyang ina ang ganitong uri ng pagmamahal araw-araw at dahil doon kaya niyang mabuhay ng higit sa 30 minuto nang hindi humihinga. Nararamdaman ni Shaki ang kanyang kapaligiran sa pamamagitan ng tape dahil mahal na mahal siya ng kanyang ina. Ngayon, sa Hell's Coupon, ang maliit niyang kakayahan na ito ay naging ganap na dagdag na pakiramdam. Pinapakalma ni Shaki ang kanyang sarili ng paulit-ulit ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, hindi niya kaya. Kaya lalong lumalala ang sitwasyon habang may nakikita siya sa malayo gamit ang kanyang paningin ninjas. Nakakagimbal ang kanyang nakita dahil papalapit na si Kiwami. Si Gamit naman ay tutok pa rin sa laban kaya nagmamakaawa siya sa kanyang mga kaibigan na bigyan siya ng lakas. Dahil dito, nagamit niya ang kanyang Gokuro skill na tinatawag na salot at itinudlan niya ang kanyang talam kay Shaki. Labis na kirot ang naramdaman ni Shaki at ipinaliwanag ni Gamit na tinamaan niya ang atay nito. Sobrang sakit nito na hindi pa nararanasan ni Shaki. Nalulugod si Gamit sa sakit ni Shaki at napagtanto niya na hindi niya gusto ang hitsura ng mukha nito. Sabi ni Shaki na hindi raw mukhang tao si Shaki at tinawag niya itong halimaw. Paulit-ulit na sinasaktan ni Gamit si Shaki at ibinubuhos niya ang lahat ng galit niya dahil patuloy na inaagaw ng mga ninja ang mga kaibigan niya. Nagawa ni Shaki na pigilan siya at ginamit niya ang kanyang kasanayan sa pabango para itulak siya palayo. Dumating si Kiwami at humanga siya nang ibunyag ni Gamit na pinatay niya ang isang ninja. Gayunpaman, buhay pa rin si Shaki at nagmamakaawa siya kay Kiwami na lumapit. Umaasa siya na gugustuhin itong bigyan siya ng huling dagok dahil kailangan niyang tiyakin na matatapos ang buhay nito bago ang sa kanya. Bigla namang nagulat si Kiwami dahil kusang humakbang paatras ang kanyang katawan. Pati si Gamit ay natatakot sa kung anong dahilan habang sinasabi nitong dapat silang tumakbo para iligtas ang kanilang buhay. Sigurado siya na tinamaan niya ang atay ni Shaki gamit ang kanyang kakayahan kaya imposibleng gumagalaw pa ito. Ayaw ni Shaki na sumuko kaya gumagapang siya patungo sa kanila. Ipinapangako niyang tatapusin ang buhay ni Kiwami para hindi na niya kailangang malaman kung sino talaga ito. Ipinangako ni Shaki na isasakripisyo niya ang kanyang sariling buhay para bigyan ang kanyang kalaban ng walang hanggang kapahingahan. Ang likas na pagiging mapanganib ni Gamit ay lumalabas at alam niyang maglalabas si Shaki ng knuckle alasong gas. Sinabi niya kay Kiwami na kailangan nilang tumakbo at nakita natin na tuluyan nang nakalapit si Shaki para gamitin ang kanyang mahikang pabango sa kanya. Hindi naman tanga si Kiwami kaya nakinig siya sa babala ni Gamit at umalis sila. Nang makaalis na sila, hindi makapaniwala si Shaki sa kung gaano siya kaawa-awa. Makasarili na itinago niya ang katotohanan sa sarili niya at madali siyang natalo ni ang kalaban. Sa huli, pinatakas niya ang taong kailangan niyang alisin at kinukumpirma nito kung gaano siya katanga sa buhay. Namatay ang kanyang mga magulang sa alitan ng dalawang grupo ng Gokuro at naging ninja siya para iligtas ang iba na katulad niya. Uminom siya ng knuckle alasong bagay na pumangit sa kanyang mukha pero napagtanto niya na walang saysay ang magmukmak. Lagi niyang sinasabi sa sarili na ang buhay ay tungkol sa pagtanggap kaya nakatulong ito sa kanya na magpatuloy. Nakilala niya si Shin at siya ang unang tao na nagsabi sa kanya na maganda siya. Ipinangako niya sa sarili na hindi niya kailanman sasabihin ng malakas kung ano ang nararamdaman niya, pero kahit papaano ay natutuwa siya na kaya niyang damhin ito ng palihim. Nang bumalik ang kanyang isipan sa kasalukuyan, natagpuan niya ang kanyang sarili sa mga kamay ni Shin. Nag-aalala si Shin para sa kanya, pero sana'y hindi nito tinitingnan ang kanyang madumi at pangit na mukha. Noon pa man ay hindi gusto ni Shin kung paano niya iniisip ang sarili niya kaya sinabi nito sa kanya na maganda siya palagi. Hindi siya tumigil sa pagtingin sa hinaharap anuman ang mangyari at iyon ang palaging hinahangaan nito sa kanya. Ipinagtapat ni Shin na mahal siya nito at mahal nito ang paraan ng kanyang pamumuhay. Lubos na nagulat si Shaki sa kanyang mga magagandang salita. Ito na ang katapusan ng kanyang buhay na puno ng pagpapasya ngunit siya ay lubos na nagagalak. Kung ang pagpanaw ay nangangahulugan na siya ay magiging ganito kasaya,
Sinasabi ni Shaki na malugod niya itong gagawin ng paulit-ulit. Masaya si Shaki na nasa bisig ni Shin at ang kanyang buhay ay nagtatapos na may ngiti sa kanyang mukha. Saglit na nagdalamhati si Shin ngunit agad siyang nagalit. Napansin niyang may tape ang patalim na hawak ni Shaki kaya napagtanto niyang ang magandang kalooban ang dapat sisihin. Malapit doon, nagpaalam si Kiwami kay Hiroki. Inihahambing niya ang kanyang dating kasama kay Yunkira mula sa anime na princess. Si Yunkira ay tinitingala ng mga pasang layers sa buong mundo. Natalo si Shaki ng bayani ngunit ang kanyang labis na karisma at pagmamahal sa kanyang mga kasama ay hinangaan ni Kiwami. Nangako si Kiwami na hindi niya kalilimutan si Hiroki at nagkaroon sila ng isa pang sigarilyo. Ipinahayag ni Gamet na sila naman ang lalaban sa mga ninja ngayon at nagtataka na lang si Kiwami kung ano ang binabalak ng batang baliw. Salamat sa panunood ng aking recap. Siguraduhin i-like ang video.